Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 651 hanggang 660. Pagiging target ng Demon King. Si Yanning ay isang master sa maagang yugto ng Nascent Soul, ngunit siya ay natalo ng mutant na Wind at Thunder Demon King. Nagulat ito kay Ye Wuxian, at dali-dali niyang dinala ang kanyang mga nasasakupan upang makita si Yanning, nagdarasal na okay siya. Gayunpaman, mula sa malayo, ang dibdib ni Yanning ay tinusok ng madugong butas, at kahit na hindi siya namatay, siya ay malubhang nasugatan. Nag-aalala siya na hahabulin siya ng mutant na Wind at Thunder Demon King, ngunit nang tumungala siya, nakita niya ang mutant Demon King na lumilipad patungo kay Yang Yio, at ang puso ni Ye Wuxian ay nabitin. Siya nagngangalit ang kanyang mga ngipin na parang nakagawa siya ng isang malaking desisyon, at sinabi sa ilang mga nasasakupan sa paligid niya, Xiao Zhu, dalhin mo muna si Tio Ning sa bayan ng Bayangguan, pupunta ako upang iligtas si Yang Yio, at magkikita tayo sa bayan ng Bayangguan. Ang Bayangguan na binanggit ni Ye Wuxian ay isang maliit na bayan na hindi kalayuan sa Luofu Mountain, sa hangganan ng Nanshan, kaya tinawag ang pangalan. Miss. Nagulat si Xiao Zhu. Kung pupunta ang dalaga upang iligtas si Yang Yio, kailangan niyang labanan ng mutant na Wind at Thunder Demon King. Paano ito makapagpapagaan sa kanilang pakiramdam? Gayunpaman, pinutol siya ni Ye Wuxian at sinabing, maging masunurin at umalis ka agad. Ang tagapagdalisay ng armas ni Uncle Ning mula sa Cheney Chamber of Commerce ay hindi dapat nasa anumang panganib. Mayroon akong anteng-anteng na bigay ng aking mga ninuno sa akin, kaya ako ay magiging maayos. Pagkatapos kong hilingin ang mutant monster, magkikita tayo sa bayan ng Bayangguan. Sige, miss, mag-ingat ka. Alam ni Xiao Zhu ang init ng ulo ng kanyang binibini, kaya pumayag na lamang siya at dinala ang 5 tao diretso sa lugar kung saan na. Sige, miss, mag-ingat ka. Alam ni Xiao Zhu ang init ng ulo ng kanyang binibini, kaya pumayag na lamang siya at dinala ang 5 tao diretso sa lugar kung saan nahulog si Yanning. Hinawakan ni Ye Wuxian ang Cheney Whip sa kanyang kamay, at sa kanyang kabilang kamay, 2 Jade Talisman ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ang mga anteng-anteng ng kaluluwa at isang Shuttle Talisman na ginawa mismo ng kanyang ninuno. Ang Shuttle Talisman ay kabuuang 3 na nakuha ng ninuno mula sa isang sinaunang relic. Ang isang ito ay para sa kanya upang iligtas ang kanyang buhay, at hindi kailanman nais ni Ye Wuxian na gamitin ito. Ang Soul Talisman ay ang Soul Attack Power ng ninuno, at ang Shuttle Talisman ay ginamit para makatakas. Pagkatapos ay activate ito, maaari itong makatakas ng 10 milya ang layo sa isang iglap, na napakabihirang. Bilang isang higanti sa Chamber of Commerce of the Mountain and Sea Realm, umaasa ang pamilya Ye hindi lamang sa malakas na mapagkukunan at kapangyarihan nito, kundi pati na rin sa ninuno nito, ang haligi ng pamilyang Ye. Siya ay isang malakas na tao na nabuhay ng libu-libong taon at isa sa mga higanti sa buong Mountain and Sea Realm. Ang mga anteng-anteng na ginawa niya sa pamamagitan ng kamay ay mataas ang demand. Asshole, sana huwag mong hayaang sayangin ko ang 2 anteng-anteng sa walang kabuluhan. Malaking utang ito. Ang lahat ay mabibilang sa iyo, Yang Yio. Tingnan natin kung paano mo ako binabayaran. Lumipad sa hangin si Ye Wuxian at lumapit kay Yang Yio habang kinakausap ang sarili. Kasabay noon, hinawakan ni Yang Yio ang Dragon Slaying Sword at hinimok ang kapangyarihan ng kidlat na patayin ng hangin at kulog na ibon, na sumisigaw. Pagharap sa kidlat ng ibong kulog, hindi niya pinansin ang pagsipsip at parang isda sa tubig. Tungkol naman sa pananahi, lahat sila ay nilabanan ng Sun and Moon Universe Armor, kaya siyang ay naging isang mamamatay na Diyos na sumakay sa hangin at kulog na ibon. Siya nagkaroon ng kabayanihan na espiritu ng pagpatay sa mga Diyos at demonyo, at matagumpay na nailigtas ang higit sa 70 o 80 katao. Sa isang tiyak na sandali, narinig niya ang mga sigaw ni Yanning, at nakita niya si Yanning na malubhang nasugatan ng Mutant Demon King at bumagsak sa lupa. Sabik siyang iligtas si Yanning, ngunit hindi niya alam na isang malakas na hininga ang lumitaw sa kanyang katawan nang malapit na siyang umalis. Bilang isang cultivator, natural na naiintindihan niya ang pakiramdam na ito, na siyang hininga ng pagkakulong ng isang malakas na kaaway. Nagulat siya, ngunit nalaman niyang ang mutant wind at kulog na demonyong hari ang naglock sa kanya. Si Yang Yian ay ikinulong ng hari ng demonyo at tumindig ang kanyang balahibo. Alam niyang hindi maganda ang maging target ng halimaw na ito. Ito. True na meron siyang thunder control technique, pero depende sa target. Sa pagharap sa mutant demon king, wala man lang siyang tiwala. Ang demonyong hari ay maaaring talunin ni Yanning, isang master ng maagang yugto ng Nascent Soul, na sapat na upang ipakita na ang lakas ng demonyong hari ay hindi mas mahina kaysa sa unang yugto ng Nascent Soul. Nakita na rin niya ang bilis ng paglipad ng demonyong hari, na maihahambing sa kanyang, malapit sa dulo ng mundo, na kasanayan.
Sa kasamaang palad, ang kasanayang, malapit sa dulo ng mundo, ay ang bentahe ng lupa, habang ang hari ng demonyo ay may mga pakpak, kaya't siya ay lumipad ng napakabilis sa kalangitan, na isang likas na kalamangan. Siya, walang tiwala sa bilis ng gulong. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Yang Yian na tumakas ng hindi nag-iisip. Para kay Yening na nahulog, siya ay isang master ng nascent soul realm. Hanggat ang kanyang dantian ay hindi nasira at ang kanyang nascent soul ay hindi masisira, hindi siya mamamatay. Sa karamihan, siya ay malubhang masasaktan. At saka, nasa ibaba pa rin si Ye Wuxian. Kaya lumipad si Yang Yian nang walang pag-aalinlangan. Sa pagharap sa mutated Demon King, wala man lang siyang tiwala. Umuungol. Si Yang Yian, na lumipad na ng daan-daang metro, ay narinig ang dagandong ng mutated Demon King mula sa likuran, at lihim na dumaing sa kanyang puso. Minamaliit pa rin niya ang bilis ng demonyong hari. Narinig niyang malapit na siya. Nang hindi masyadong nag-iisip, tumalikod si Yang Yian at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para hampasin. Boom! Tumalikod siya at hinampas gamit ang kanyang backhanded sword na parang tinamaan ng bakal. Natagpuan ni Yang Yian na tumaga siya gamit ang kanyang espada at natama ng kuko na itinaas ng mutated Demon King. Ang ganitong uri ng sapilitang pag-atake sa isa't isa ay isang pagsubok ng sariling lakas. Kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina ay matutukoy ng isang welga. Wala talagang swerte. Sa isang segundo, ang braso ni Yang Yian ay naging manhid, at isang malaking puwersa na napakalaki ang tumama sa kanya sa pamamagitan ng Dragon Slaying Sword at sa kanyang itaas na braso. Puff! Isang subo ng dugo ang dumampi sa kanya, at biglang nawala ng balanse ang kanyang katawan at natamba. Lahat ng internal organs niya ay nanginginig. Sa oras na ito, nakaramdam si Yang Yian ng labis na kapaitan. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang mutant demon king na ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hampasin ang hayop gamit ang kanyang espada, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala. Nagtaas lang siya ng kuko para matuno, at nasugatan din nito ang sarili. Pagkatapos ay lumitaw ang isang nakakagulat na eksena. Habang nahuhulog, nakita ni Yang Yian ang mutant demon king na sumunod din ng malapit at lumipad patungo sa kanya. Ang unicorn na ilaw sa ulo nito ay nagninilay-nilay, napapaligiran ng kulay ube at puting kidlat, at napapalibutan ng mga puyo ng tubig na nabuo ng mga wind blades. Ito ay gumagawa ng isang pag-atake na may likas na mahiwagang kapangyarihan. Papatayin ng halimaw na ito ang aking kaibigan, humagulgol si Yang Yian sa kanyang puso. Sa sandaling tumama sa kanya ang mutant wind at kulog na sungay ng hari ng demonyo, hindi alam ni Yang Yiu kung makakaligtas siya ng buo ang kanyang katawan. Ginamit ng halimaw na ito ang parehong pag-atake upang sirain ang lumilipad na bangka ni Yening noon, na nagresulta sa 5 o 600 tao na tumakas sa lahat ng direksyon, at 80% sa kanila ang namatay sa pag-atake ng hangin at kulog. Noong gagamitin na ng Wind and Thunder Demon King ang kanyang ultimate move, si Yang Yian ay handang tumawag ng tulong at tumawag sa kanyang amo, ngunit bigla siyang nakaramdam ng isa pang puwersa na nagpapalpitate sa kanya. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang isang Jade Talisman na lumilipad patungo sa Mutant Demon King. Nayanig ang puso ni Yang Yian sa malakas na hininga. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng kaluluwa. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang napakalakas ng purong kaluluwang kapangyarihan, at ito ay isang pag-atake na selyado sa Jade Talisman. Nang lumipad ang Jade anteng-anteng ng 3 metro sa harap ng hari ng demonyo, narinig niya ang isang malutong na tunog sa kanyang mga tainga, pumutok. Ang Jade anteng-anteng ay agad na sumabog, at ang isang alon ay hindi nakikita, at direktang nag-drill sa katawan ng hari ng demonyo. Roar! Ang mutant demon king ay napasigaw sa sakit, at ang kidlat at hanging blade na nagmumula sa sungay sa kanyang ulo ay agad na nawala, at ang kanyang malaking katawan ay patuloy na nanginginig. Sa oras na ito, lumitaw si Ye Wuxian sa tabi niya at hinawakan ang bumagsak na katawan ni Yang Yian at sinabing, "Umalis ka na." Ang pag-atake ng kaluluwang anteng-anteng ay hindi kayang hawakan ng matagal ang halimaw na ito. Hindi inaasahan ni Yang Yian na muli siyang ililigtas ni Yenumo sa kritikal na sandali. Pangatlong beses na ito. Sa unang pagkakataon nang siya ay inatake ni Gao Shengtian sa Sanshu City, tinulungan niya itong labanan si Gao Shengtian. Ang pangalawang pagkakataon ay noong kasama niya si Lao Qi noon, at ngayon ang pangatlong beses nang halos mamatay na siya. Malaking pabor ang utang ko sa iyo, napabuntong hininga si Yang sa kanyang puso. Bago siya makapag-react, ang kanyang kamay ay hinawakan ni Ye Wuxian, at pagkatapos ay lumitaw ang isang Jade Talisman sa kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang tumutol." Ang anteng-anteng sa paglalakbay sa oras na ito ay maaaring magpakita sa atin ng 10 milya ang layo sa isang iglap. Habang nagsasalita, hinawakan ni Ye Wuxian at pinaandar ang Jade Talisman. Biglang nagliwanag ang Jade Talisman, na nagbuga ng nakakasilaw na puting liwanag.
Ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, at pagkatapos ay naramdaman ang kanyang katawan na umiikot. Pagkatapos ay naramdaman niyang matigas ang kanyang mga paa, at ang mga salita ni Ye Wuxian ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Okay, ito ay 10 milya lamang, pansamantalang tinanggal namin ang Wind and Thunder Demon King, sana ay hindi siya maabyutan, kung maabyutan niya, hindi ako magkakaroon ng Shuttle Talisman. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay nabigla sa kanyang puso, at nabigla sa Shuttle Talisman na sinabi ni Ye Wuxian, ibig sabihin, sa isang kisap mata, siya ay 10 milya ang layo, ito. Simple lang. Banal na anting-anting. Talaga bang 10 milya ang layo natin? Natatarantang tanong ni Yang Yiyo. Bagamat nakatayo na siya sa tuktok ng bundok, nagbago ang paligid, at hindi na niya makita ang Wind Thunderbird, hindi pa rin makapaniwala si Yang Yiyo. Kalokohan, ang Shuttle Talisman na ginamit ko kanina ay sinaunang anteng-anteng na nakuha ng ninuno ko sa isang delikadong lugar. 3 lang sila sa kabuuan. Ang isang ito ay para sa akin upang iligtas ang aking buhay. Ilang dekada na akong hindi pumapayag na gamitin ito. Ngayon, para iligtas ka, gumastos ako ng maraming pera, alam mo ba? Masyadong emosyonal si Ye Wuxian nang magsalita siya. Naramdaman ni Yang Yiyo ang mainit na agos sa kanyang puso. Masasabi niya na si Yenumo ay hindi nagyayabang, ngunit nagsasabi ng totoo. Bigla siyang nagtanong, bakit ang bait mo sa akin? Ako. Namula ang mukha ni Ye Wuxian, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Medyo natakot siya nang titigan siya ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay sinadya niyang pinandilatan siya at sinabing, ikaw ang aking tagasunod, paano kita papansinin? Hindi, masyado kang namuhunan sa pagkakataong ito. Hindi sapat ang 9 na buwan. Gusto kong pahabain mo ang oras. Mr. Yang, sabihin mo sa akin, hanggang kailan mo nararapat na ibenta mo sa akin ang iyong katawan? Kabanata 652 Ano ang perpektong domain? Tumingin si Yang Yiyo kay Ye Wuxian nang may masalimuot na puso, at inisip ang mga babae sa Earth. Gayunpaman, sa pagharap sa tila sira-sirang at kusang loob na si Ye Wuxian na nagligtas sa kanya ng ilang beses, hindi niya talaga alam kung kaya niyang bayaran ang ganoong kalaking utang ng pabor. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, huminga ng malalim si Yang Yiyo at same time na sinabi kay Ye Wuxian, ibebenta ko ang aking sarili sa iyo upang maging tagasunod mo habang buhay, nangangahas ka bang tanggapin ito? Tiningnan ni Ye Wuxian ang seryosong tingin ni Yang Yiyo, tinitigan ang kanyang mga mata ng mahigpit, at hindi maipaliwanag na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, hindi niya namamalayan na sinabi, bakit hindi? Naayos na. Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagasunod ko habang buhay. Ito ay isang deal. Ngumiti si Yang Yiyo, at itinaas din ni Ye Wuxian ang sulok ng kanyang bibig. Ang pag-uusap ng dalawa ay naiintindihan lamang nila. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ni Ye Wuxian, tara na. Dapat tayong mag-ingat sa mga mutated monster birds, lalo na ang Wind and Thunder Bird. Ang ganitong uri ng halimaw na ibon ay likas na mahusay sa bilis at maaaring maglakbay sa buong mundo gamit ang lakas ng hangin. Ang bilis ng mutated Wind at Thunderbird King ay dapat na mas nakakatakot. Mas mabuting umalis ng maaga. 10 milya ay hindi masyadong malayo. Napagkasunduan namin ni Xiaozhou na magkita sa border town. Tumango si Yang Yiyo, alam niyang tama si Ye Wuxian. Ito ay 10 milya lamang, na hindi kalayuan para sa isang malakas na lumilipad na halimaw na halimaw. Kung ang halimaw na hari ng hangin at kulog na ibon, si Ye Wuxian ay hindi magkakaroon ng pangalawang tawiran na talisman. Lumipad ang dalawa at naghanda sa paglipad pababa ng bundok at maglakad. Ang paglipad sa langit na may espada ay isang malaking layunin. Sakto nang lumipad silang dalawa, isang tunog ng paghampas sa hangin ang narinig. Umuungol. Ang mga mukha ni Yang Yiyo at Ye Wuxian ay pinuri. Napakapamilyar ng dagandong. Ito ay ang dagandong ng hangin at kulog na halimaw na hari. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang puting tuldok na parang kidlat na lumilipad daan-daang metro ang layo. Ito ay ang mutated Wind Thunderbird Demon King. Oh my God! Ang halimaw na ito ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan sa atin, at ito ay nagmumulto sa atin, napaiyak si Yang Yiyo. Galit na sinabi ni Ye Wuxian, ito ang lahat ng iyong masamang bibig, huwag lamang tumayo doon at tumakbo, bumaba at pumunta sa kagubatan. Habang nag-uusap ang dalawa, mabilis silang nakarating sa paanan ng bundok. Tinukoy ni Ye Wuxian ang direksyon at mabilis na tumakbo. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Yiyo, ayon sa bilis ni Ye Wuxian, ang dalawa ay maghihintay lamang sa kamatayan. Bagamat mabilis siya, hindi siya kasing bilis ng sarili niyang mga yapak ng Close to the End of the World Gong. Gamit ang Close to the End of the World Gong sa lupa, nagkaroon pa rin si Yang Yiyo ng kumpiyansa na makipagkompetensya sa mutated Wind Thunderbird Demon King sa bilis.
Sa isang kidlat ng mga hakbang, lumitaw siya sa harap ni Ye Waxen at sinabi sa kanya, hindi ka maaaring tumakbo ng ganito, babuhitin kita, bilasan mo. Biglang nabangga ni Ye Waxen si Yang Yiyo na lumitaw sa kanyang harapan, at walang malay na sumigaw nang marinig niyang nagsasalita si Yang Yiyo, kinakarga mo ako. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, walang sinuman ang nagdala sa kanya, lalo na ang opposite sex. Huwag kang magmadali, humahabol ang halimaw na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Yang Yiyan ang natulala na si Ye Waxen gamit ang isang kamay at binuhat siya sa kanyang likod. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at sumugod sa masukal na kagubatan na may whoosh. Si Ye Waxen, na pilit na hinayla sa likod ni Yang, ay galit na galit sa kabastusan ni Yang. Nang magmumura na sana siya ay naramdaman niyang malabo na ang tanawin sa kanyang mga mata at nilunok niya ang sumpa. Meron. Isa lamang ang posibilidad para sa malabong tanawin, iyon ay, ang eksena pagkatapos maabot ng bilis ang isang tiyak na antas. Nakahiga sa likuran ni Yang Yiyan, naramdaman ni Ye Waxen ang bilis ng mga paa ni Yang Yiyan at nagulat siya. Ito ba ay isang magic sa paggalaw ng katawan? Bulong ni Ye Waxen sa kanyang puso. Natitiyak niya na si Yang Yiyan ay may magic skill, kung hindi, ang isang normal na cultivator, kahit si Uncle Ning, ay hindi makakaabot ng ganoong bilis, maihahambing sa kidlat. Kung hindi niya ako binuhat, mas mabilis siya, di ba? Nang lumilipad ang mga iniisip ni Ye Waxen. Ang mutant kidlat na demonyong hari ay nagpakawala ng isang mahaba, nakakatusok na dagandong, umuungol. Mula sa tunog, 200 metro na ang layo niya sa kanila. Nagulat din si Yang Yiyan nang marinig niya ito. Bulong pa rin siya sa bilis ng mutant demon king. Parang maya-maya ay mahuhuli na siya. Ano ang dapat kong gawin? Mabilis na kumikilos ang isip ni Yang Yiyan para mag-isip ng isang kontra-hakbang. Bagamat mabilis ang paggalaw ng kanyang katawan, karga-karga pa rin niya si Ye Waxen sa kanyang likod, na medyo naapektuhan. Ilang sandali lang ay nahuli na siya. Kailangan niyang mabilis na makaisip ng paraan. Pero siya, hindi nag-relax. Habang tumatakbo ng ligaw, naisip ito ni Yang Yiyan saglit, ngunit wala talaga siyang maisip na paraan para maalis ang pagtugis ng hari ng demonyo. Sa kasamaang palad, ang kasanayang nos-anay niya ngayon ay nasa ikalawang antas lamang ng kaharian ng kidlat. Kung makapasok siya sa ikatlong antas, baka maalis niya ito. Sa kasamaang palad, kahit na nag-practice siya ngayon, huli na ang lahat. Ang tanging magagawa niya ay tumakbo sa masukal na kagubatan, umaasang maharangan ng mutant na hangin at kulog sa paningin ng hari ng demonyo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Yang Yiyan na siya ay nagiging tanga dahil sa kanyang kaba. Ang mga halimaw ay mayroon ding espiritual na kamalayan. Kahit na pumasok siya sa isang butas ng puno, mahahanap pa rin siya ng espiritual na kamalayan. Kaya't ang mutant Wind Thunderbird Monster King ay sumunod ng malapit sa likuran nila, at ang distansya ay pinaikli. Umuungol. Bitik. Nang 50 metro ang pagitan nila, sa wakas ay kumilos ang mutant Monster King, umuungal at bumagsak ang lakas ng hangin kulog mula sa himpapawid. Takbo, napasigaw si Ye Waxen sa takot. Pinagmamasdan din ni Yang Yiyo ang mga galaw ng Wind Thunderbird Demon King sa kanyang espiritual na kamalayan, kaya natural niyang natuklasan ang pag-atake. Huminga siya ng malalim at tumalon, biglang tumalon. Nang siya ay tumalon na kasama si Ye Waxen sa kanyang likuran, ang pag-atake ng Mutant Demon King ay damapo sa isang puno hindi kalayuan sa kanyang likuran. Isang matayog na sinaunang puno na kayang yakapin ng 3 tao ang bumagsak at nasunog, at isang malaking malalim na hukay ang lumitaw sa lupa. Pinagpapawisan ang noo ni Yang Yiyo, at sa wakas ay nakatakas siya. Ito ay isang malapit na tawag. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Ye Waxen, ibaba mo ako, Yang Yiyo. Natigilan sandali, at agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Ye Waxen. Malamang naisip niya na hindi niya kayang tumakbo sa kanyang likuran. Sa malamig ng uso, binitawan niya ang kanyang kamay, at hinampas si Ye Waxen sa puwitan ng walang pag-aalinlangan, sinabi sa malalim na boses, kumapit ka lang sa akin ng masunurin. Sabi ko bumaba ka at hayaan mo akong tumakas mag-isa. Ako, Yang Yiyo, ay hinding-hindi pababayaan ang isang babae at tatakbo para sa aking buhay. Nanginginig ang buong katawan ni Ye Waxen matapos hampasin ni Yang Yiyo sa puwitan. Pakiramdam niya ay nanghihina ang buong katawan niya. Ito ay hindi para sa ilang kadahilanan na nang marinig niya ang galit na mga salita ni Yang Yiyo, naramdaman niya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na parang may isang klik sa kanyang puso, na parabang isang pinto ang nabuksan, isang pinto na maaaring magpakilos ng mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakalma ni Ye Waxen ang kanyang magulong emosyon at seryosong sinabi, ibaba mo ako. Kung magpapatuloy tayo sa ganito, mahuhuli tayo sa huli. Kapag nangyari iyon, walang makakatakas sa amin. May kakayahan kang gumalaw. Hindi ka makakatakas nang wala ako. Muli siyang sinampal ni Yang Yiyo, at sa pagkakataong ito ay lalo siyang naging malupit.
Galit niyang sinabi, manahimik ka, gusto mo bang habang buhay kong utang sa iyo? Sabay tayong mamatay. At saka, malaki ang kapangyarihan ng kapatid ko at hindi pa panahon para talikuran ang mga babae. Ah! Sa pagkakataong ito, si Ye Waxan ay sinampal niyang sa puwitan, at napasigaw siya sa sakit. Kahit masakit, naramdaman niya ang sarap sa kanyang puso. Siya, si Ye Waxan, ay ilang beses nang hinahanap si Yang Yiyu nang hindi maipaliwanag, at hindi siya nagkamali. Umuungol. Sa oras na ito, muling narinig ang dagandong ng Mutant Demon King sa likuran niya, at ang distansya ay umikli hanggang 30 metro. Sa oras na ito, sa wakas ay sumigaw si Yang Yiyu sa kanyang puso, ano ang dapat kong gawin sa namatay na matanda? Sinabi niya noong nakaraan na hindi na siya madaling aasa sa kanyang Panginoon mula ngayon, ngunit ngayon ay nasa likod pa rin niya si Ye Waxan, at kailangan niyang alalahanin ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi. Hehe, akala ng master mo mukhang matapang ka, pero naging duwag ka agad. Nagmura at ng insulto si Yun Changxi sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Sanay na si Yang Yiyu dito, at inikot ang kanyang mga mata at sinabing, iba na ngayon, okay. Dalawa na tayo ngayon, mag-isip ka ng solusyon dali, wag mo akong pag-alitan, baka maabutin ka ng halimaw sa likod mo. You stinky boy, you never use your brain, hindi ba 4th level mutant monster bird lang? Hindi mo malalampasan ang may talent at pakpak kahit mamatay ka sa pagod, not to mention na may pasanin ka sa likod. Huminto, huwag tumakbo, akitin ang halimaw na ibon upang labanan ito sa lupa, wala ka bang kalamangan? Hindi ba mawawala ang bentahe sa langit? Mahina hong nagsalita si Yun Changxi. Hindi ka nalilito, matanda. Ang 4th order mutant monster noong panahong iyon ay mas malamang na maihahambing sa lakas ng middle stage na Yuanying. Nasa middle stage lang ako ng Jindan ngayon. Sa karamihan, maaari kong harapin ang mahusay na pagiging perpekto ng Jindan. Kahit na lumaban ako sa Mutant Wind at Thunder Monster King sa lupa, hindi ko ito matatalo, inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Sabi ko gamitin mo ang utak mo, okay. Mayroon kang 10-turn Jindan domain, sa tingin mo ba ay pang show lang ito? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon tungkol sa kung ano ang perpektong domain. Ang mga salita ni Yun Changxi ay puno ng kumpiyansa. Yang Yiyu, nakapos. Tila sinabi ng matanda na kayang talunin ng kanyang nasasakupan ng Jindan ang Mutant Wind at Thunderbird Monster King. Kabanata 653 Pagsuko o Mamatay. Matanda, sigurado ka bang kayang harapin ng Golden Core Realm ang isang Mutant Demon King na maihahambing sa Nascent Soul? Laging nararamdaman ni Yang Yiyu na hindi ito mapagkakatiwalaan. Paano ka malilinlang ng master, brat? Kahit na walang detalyadong tala ng iyong perpektong gininto ang core ng ikasampung pagliko sa kasaysayan ng mundo ng paglilinang, ang master ay hindi naging idol kamakailan. Pinag-aralan ko itong mabuti at talagang may naisip akong mga trick. Ngayon, susubukan ko ito sa Mutant Wind Thunderbird Demon King. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Yun Changxi. Naramdaman ni Yang Yiyu na medyo mapagkakatiwalaan ito at sinabing, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin kaagad, darating ang halimaw na iyon. Pagkatapos noon, inilagay ni Yang Yiyu si Ye Waxan sa kanyang likod. Bakit hindi ka umalis? Hindi alam ni Ye Waxan na si Yang Yiyu ay humingi na ng tulong sa master sa kanyang isip, at naisip na si Yang Yiyu ay nagsisimula ng basagin ang garapon. Huwag kang mag-alala, may paraan ako para harapin ito, sabi ni Yang kay Ye Waxan, ngunit sa totoo lang wala siyang tiwala. Sa loob-loob niya, ang tanging nasabi niya, masyado nang nagyayabang ang matanda. This time, ikaw na ang bahala. Kung hindi mo kayang harapin ang Mutant Demon King, mawawala ng mukha ang iyong disipulo. Ikaw bastard, hindi mo nakakalimutang sunduin ang mga babae saan ka man magpunta. Hindi ka nagdusa ng malaking kawalan dahil sa mga babae. Hindi mo kayang harapin ang hari ng demonyo at wala kang pakialam sa iyong Panginoon. Hindi siya binigyan ni Yun Changxi ng anumang mukha. Ikaw na matanda, walang paraan si Yang Yiyan na makitungo sa kanyang amo. Sa oras na ito, iwinagayway ni Ye Waxan ang letigo ng Chenny sa kanyang kamay at sinabing, mas mabuting huwag kang tumakas. Maya-maya, mahuhuli ka. Mas mabuting lumaban hanggang kamatayan. Sasamahan kita. Anong pinagsasabi mo? Dahil naglakas loob akong huminto, mayroon akong paraan para harapin ang halimaw na ito. Sa oras na ito, maaari lamang magpanggap siyang bilang isang matigas na tao. Gayunpaman, sa kanyang puso, lubos pa rin ang tiwala niya sa matanda. Siya, hindi lang umamin. Dahil kahit kailan ay hindi siya binaygo ng matanda, at sa dati niyang tono, hindi niya siniseryoso ang hari ng demonyo. Ayon sa matanda, napakalakas ng kanyang 10 Revolution Golden Kill. Sa katunayan, si Yang Yiyan mismo ay hindi naiintindihan kung ano ang napaka-espesyal dito. Habang nakikipag-usap kay Ye Waxan, sa wakas ay naabutan ng Mutated Wind Thunderbird Demon King. Tumangala si Yang Yiyan at nakita ang puting nyebe na Wind Thunderbird Demon King na mga pakpak na kumikislap.
Talagang makatotohanan na may kumikidlat sa kalangitan at damapo sa kanilang mga ulo. Isang pares ng kakaibang pulang dugo na mga mata ang tahimik na nakatutok sa kanya at kay Ye Waxan. Dahil siguro sa hindi sila tumatakbo, hindi agad lumusab ang demonyong hari, ngunit umikot sa hangin saglit, saka lumipad pababa na kumikislap ang mga pakpak. Lumapag ito 10 metro ang layo mula kina Yang Yian at Ye Waxan. Boom! Ang hari ng demonyo ay lumapag, at ang buong lupa ay yumanig na may mahinang tunog, at ang alikabok ay biglang tumaas. Pagkatapos umihip ng hangin, ang hari ng demonyo, na ang katawan ay mahigit 3 metro ang haba at ang leeg ay halos 3 metro ang taas, ay tumitig kina Yang Yian at Ye Waxan na may kakaibang mga mata na pulang dugo. Hindi ko alam kung ito ay isang ilusyon, ngunit palaging nararamdaman ni Yang Yio na kapag ang hari ng demonyo ay tumingin sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paglalaro, na parang nagsasabing, bakit hindi ka tumakbo? Ito ay hindi nakakagulat na isipin ito. Ang ganitong uri ng mutated demon bird ay sinira ang pagkakaroon ng makalangit na mga patakaran. Ito ay kabilang sa uri ng espiritual na katalinuhan, at may karunungan na hindi bababa sa karunungan ng mga tao. Ito, normal para sa hari ng demonyo na tumingin sa kanila ng mapaglarong tingin. Pagkaraan ng ilang sandali na magkaharap ang magkabilang panig, biglang ibinuka ng haring demonyo ang kanyang bibig, umuungol. At umungol. Isang tunog na kasing tanyag ng hangin at kulog, naramdaman ni Yang Yiu na ang kanyang eardrum ay nabutas at ang kanyang kaluluwa ay nababagabag. Matanda. Sigaw niya sa puso, alam niyang kikilos na ang hari ng demonyo. Bitawan mo ang iyong domain, maluwag na sabi ni Yun Changxi. Nang marinig ito, agad na binuksan ni Yang Yiu ang sarili niyang Golden Elixir domain. Pagkatapos ay narinig kong nagpatuloy si Master Yun Changxi, makinig kang mabuti, munting brat. Ikaw ay isang perpektong ginintoang elixir ng ika-10 pagliko. Mayroong 10 elemento ng kapangyarihan ng langit at lupa sa iyong gintong elixir field. Sa teoryang, anumang kapangyarihan na lilito sa iyong larangan ay uungal kasama mo. Gamitin ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa upang himukin ang ginintoang elixir upang madama ang 10 uri ng kapangyarihan, at pagkatapos ay subukang isuperimpose at pagsamahin ang bawat kapangyarihan. Kapag naging matagumpay ang superposisyon at pagsasanib, hindi ito magiging epekto ng isa at isa na katumbas ng dalawa. Ang tuloy-tuloy na superposisyon at pagsasanib ng 10 uri ng kapangyarihan ay maaaring makagawa ng 1,000 pagbabago. Ang superposisyon at pagsasanib ng alinmang dalawang kapangyarihan ay magbubunga ng malalaking pagbabago. Kung tungkol sa kung gaano kalaki ang kapangyarihan ay maaaring tumaas, kailangan mong subukan ito upang malaman, ngunit sa palagay ko ang huling 10 sa isa ay walang hanggan na makapangyarihan. Ang 5 elemento, kulog at kidlat, hangin at ulap, buwan, araw, at mga bituin ay isang uri ng kapangyarihan. Sa teorya, maaari mong subukang isuperimpose at pagsamahin ang ginto at kahoy sa 5 elemento, at ang kapangyarihan ng ginto at ang kapangyarihan ng kulog at kidlat. Ang kapangyarihan ng kahoy at ang kapangyarihan ng araw ay maaaring pagsamahin, at iba pa. Maaari mong pagsamahin ang lahat ng uri ng kapangyarihan sa iyong domain. Mayroong libu-libong mga pagbabago. Ikaw. Maaari ding pagsamahin muli ang 3 uri ng kapangyarihan, 4 na uri, 5 uri, 6 na uri. At sa wakas ay 10 uri ng kapangyarihan sa isa. Ang pagsasanib ng iba't ibang kapangyarihan ng katangian ay may iba't ibang kapangyarihan at mahiwagang epekto. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong personal na pag-unawa. Kung mas marami kang pinagsama, mas malakas ang kapangyarihan. Siyempre, ang perpektong gininto ang elixir ng 10 pagliko ay malamang na hindi lamang ito. Pinag-aralan din ito ng guro kamakailan. Maaari mong maramdaman ang natitira sa ibang pagkakataon. Marahil ang iyong 10-turn golden elixir ay natatangi sa mundo, at mayroon lamang 10 uri ng power element sa iyong golden elixir domain, na maaaring isuperimpose at pagsamasamahin ng hindi sumasalungat sa isa't isa. Okay, ngayon na ang oras para subukan. Ang guro ay nagbibigay ng kapangyarihan ng kaluluwa upang sugpuin ang domain, at walang problema na harapin ang isang ika-4 na antas na halimaw na ibon. Mabilis na sinabi ni Yun Changxi kay Yang Yiu ang isang paraan upang magamit ang gintong elixir. Matapos makinig sa usapan ng master, naramdaman kaagad ni Yang Yian ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa kanyang gintong elixir realm, at alam niyang ang master ang kumilos. Kasama ang kaluluwa ng matanda sa labanan, si Yang Yian ay walang pag-aalala, at ang hari ng demonyo ay hindi makagawa ng anumang mga alon. Bukod dito, sa kanyang ginintoang elixir realm, mayroong isang kalamangan na wala sa iba. Iyon ay, ang 10 uri ng kapangyarihan na umiral, na halos kasama ang lahat ng mga elemento ng kapangyarihan sa mundo. Ang likas na kapangyarihan ng Wind Thunderbird Monster King ay ang Wind Thunder Force.
Kung gagamitin ng Monster King ang Wind Thunder Force para atakihin siya sa sarili niyang nasasakupan, makakaasa siya sa 10-turn Golden Core para pigilan ang dagandong ng 10 puwersa sa pagitan ng langit at lupa, dahil ang kanyang Golden Core ay naglalaman ng elemento ng Wind Thunder. Siyempre, ito ay kapag ginagamit ng Master ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa upang palakasin ang kanyang sariling domain. Kung hindi, masyadong mababa ang sariling cultivation ni Yang Yian, at maaaring hindi niya mapaglabanan ang Wind Thunder innate attack ng ibang Monster King. Umuungol. Sa oras na ito, sa wakas ay gumawa ng hakbang ang Monster King. Ang Unicorn Wind Thunder sa kanyang ulo ay kuminang, at biglang may kidlat na kasing kapal ng braso ang tumama kay Yang Yian. Mag-ingat, si Ye Wuxian, na nakatayo sa tabi, ay hindi alam ang tungkol sa 10-turn Golden Core domain ni Yang Yian. Nang makita niyang nagsimulang umatake ang Monster King, napabulalas siya. Naantig ang puso ni Yang Yian, at sinabi niya kay Ye Wuxian, umuwi ka. Pagkatapos nito, hinimok niya ang Golden Core. Sa makapangyarihang nasasakupan, 10 uri ng puwersa ng langit at lupa ang umikot, at ramdam na ramdam niya ang bawat isa. Sa oras na ito, bigla niyang naramdaman na kumikinang ang 10 linya sa ibabaw ng Golden Core sa kanyang katawan. Kaagad, naramdaman niya ang pagkakaroon ng 10 elementong puwersa sa mundo. Ang mga puwersa ng ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, hangin, kulog, buwan, araw, at mga bituin ay sabay na lumitaw sa parang kotse. Isang kidlat na may malakas na wind blade force ang lumabas mula sa sungay sa ulo ng Mutant Wind Thunderbird Monster King, at kaagad na dumating sa harap ni Yang Yian. Sa mga mata ni Ye Wuxian, si Yang Yian ay tila natakot at hindi ginalaw ang kanyang katawan. Nang makitang malapit nang bumagsak sa kanya ang pag-atake ng halimaw na hari, si Ye Wuxian ay nababalisa at gustong kumilos kaagad. Ngunit sa oras na ito, nakita na lamang niya sa wakas na gumalaw si Yang Yian, ngunit itinaas ang kanyang kamay upang direktang sunggaban ang pag-atake ng kidlat ng halimaw na hari. Ang Jindan Field ay humiram ng kapangyarihan ng langit, at ang hangin at kulog ay ginamit ko, magkasama. Ito ang narinig ni Ye Wuxian na lumabas si Yang Yian mula sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang mga tainga, inilibot niya ang kanyang mga mata at pinagalitan si Yang Yian sa pagiging tulala. Haharapin niya ang isang pang-apat na antas na Mutant Monster Bird, at ginamit niya talaga ang Field. Jindan Field. Kung ang Field ay kapaki-pakinabang, matagal na niya itong ginamit, bakit maghihintay hanggang ngayon? Tahimik na nagmura si Ye Wuxian sa kanyang puso, at handang sumugod at labanan ang demonyong hari hanggang sa kamatayan. Tapos, napatulala siya. Talagang nahawakan ni Yang Yian ang kulog at lakas ng talim ng hangin na kasing kapal ng braso ng hari ng demonyo sa kanyang mga kamay, nang hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Matapos mahulog ang huling salitang, binawi ni Yang Yian ang kanyang kamay at minasa at pinagsanib ang talim ng kulog at hangin, at bigla itong itinapon sa may mutated Wind Thunderbird Demon King. Boom! Umuungol. Supilan. Ang dagandong ng pag-atake, ang hiyawan ng hari ng demonyo, at ang malalim na boses ni Yang Yiu ay sunod-sunod na tumunog. Nanlaki ang mata ni Ye Wuxian. Ang makapangyarihang demonyong hari ay tinamaan ng hangin at lakas ng kulog na itinapon ni Yang Yiu at napasigaw. Pagkatapos, habang sinabi ni Yang Yiu ang salitang, sugpuin, ang mga binti ng demonyong hari ay umuko at gumapang sa lupa, na parabang siya ay idiniin ng isang bundok. Ang kakaibang eksena ay talagang nagpatigil kay Ye Wuxian. Nang tumingin siya kay Yang Yiu, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Pagkatapos ay nakita ni Ye Wuxian ang pagkislap ng katawan ni Yang Yiu, at sa susunod na sandali ay nagpakita siya sa harap ng hari ng demonyo, idiniin ang kanyang palad sa ulo ng hari ng demonyo at sinabi sa malalim na boses, sumuko o mamatay. Kabanata 654, Pagtalo sa Demon King. Ito, napakabilis ba nitong nasupil? Si Ye Wuxian ay puno ng mga tanong. Bago siya makapag-react, ipinatong ni Yang Yiu ang isang kamay sa Demon King. Malinaw niyang nararamdaman ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa kamay ni Yang Yiu, na parabang tatalunan niya ang Demon King hanggang sa mamatay kung hindi ito sumang-ayon sa kanya. Kailangan mong malaman na ito ay isang pang-apat na antas ng demonyong ibon na maihahambing sa Yuanying ng sangkatauhan. At ito ay isang mutant. Ngunit si Yang Yiu ay nasa gitnang yugto lamang ng Golden Core. Paano ito magiging posible? Si Ye Wuxian ay nalilito. Sa isang iglap, nakita niya na hindi lamang sa pilitang kinuha ni Yang Yiu ang kapangyarihan ng kidlat ng Demon King sa kanyang kamay, ngunit pinagsanib din ito ng mahinang sigaw, at ibinalik ito sa Demon King gamit ang kanyang backhand. Pagkatapos ay nakita niya na ang Demon King ay sumisigaw na may nakabaluktot na pares ng makakapal na kuko, na parang lumuluhod sa harap ni Yang Yiu, at pinasuko ng kamay ni Yang Yiu sa kanyang ulo. Tanging si Yang Yiu lamang ang nakakaalam na ito ay kung paano niya madaling supilan ang Demon King. Sa katunayan, ito ay halos kredito ng matanda. Mula sa sandaling umatake ang demonyong hari, ginamit ni Yang Yian ang bentahe ng kanyang nasasakupan.
Matapos maramdaman ang lakas ng kulog at kidlat, hindi siya natakot. Sa mga salita ng kanyang amo, mayroon siyang suporta. Isinaalang-alang lamang ni Yang Yian kung kaya niyang isuperimpose at pagsamahin ang hangin at pag-atake ng kulog ng demonyong hari. Nang ilunsad ang hangin at kulog na pag-atake ng hari ng demonyo, malinaw niyang naramdaman ito at nakontrol sa kapangyarihan ng kanyang nasasakupan, dahil ang mga elemento ng hangin at kapangyarihan ng kulog ay may pundasyon sa kanyang sariling nasasakupan, at hanggat ang 10 kapangyarihan ay nasa sakop, kaya niyang kontrolin ang mga ito. Gayunpaman, ang saligan ay ang kapangyarihan ng kaluluwa ay dapat na malakas upang maging epektibo, ngunit sa pagpapala ng kaluluwa ni Master Yun Changxi sa domain, dinagdagan niya ang mga pagkukulang ng kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa at matagumpay na nahawakan ang hangin at kulog ng demonyong hari sa isang iglap. Sa likas na bentahe ng domain at sa tulong ni Master Fei, madali itong gawin. Sa wakas, pinatong niya ang lakas ng hangin at kulog ayon sa paglalarawan ng Master, at ito ay matagumpay. Pagkatapos ng superposisyon at pagsasanib ng lakas ng hangin at kulog, ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa demonyong hari. Inatake niya ang demonyong hari gamit ang kanyang backhand, at sa lihim na pagsupil ng master na may kapangyarihan ng kaluluwa, ginamit ni Yang Yiu ang kapangyarihan ng domain para sugpuin ang hari ng demonyo at pinahiga siya. Umiwas siya at inilagay ang isang kamay sa kanyang ulo, at ang makapangyarihang tunay na enerhiya ay natipon sa kanyang kamay. Sumigaw siya sa hari ng demonyo, "Sumuko ka o mamatay." Ang ganitong uri ng mutated demon bird ay matalino, at mayroon din itong likas na mahiwagang kapangyarihan, na napakabihirang. Sa kabilang banda, pagkatapos makarating sa Mountain and Sea Realm, nakita ni Yang Yiu ang maraming cultivator na nakasakay sa mga bundok. Nakaharap sa Wind Thunderbird Demon King, ang mutated demon bird na ito, si Yang Yiu ay natukso. Kung masusupol niya ito at gawin itong bundok, maiisip niya ang eksena ng pagsakay sa hari ng demonyo para maglakbay sa langit, at hindi napigilan niyang ang paglalaway. Ano ang bihira ay ang bilis ng Wind Thunderbird Demon King na lumilipad sa kalangitan ay hindi mas mabagal kaysa kapag ginamit niya ang galaw ng katawan at mahiwagang kapangyarihan ng close to the sky skill sa lupa. Ginamit ni Ye Wuxian ang shuttle anteng-anteng upang maglakbay ng 10 milya sa isang iglap, ngunit ang hari ng demonyo ay nahabol ng wala pang 10 paghinga. Ang bilis na ito ay hindi mas mababa sa supernatural na kapangyarihan, at ang mutated na hari ng demonyo ay nasira ang sarili nitong mga tanikala pagkatapos ng mutation, at maaaring lumaki sa hinaharap. Kapag naabot nito ang ika-5 at ika-6 na antas, naniniwala si Yang Yian na magiging mas mabilis ang bilis nito. Natatakot ako na may maiinggit sa gayong lumilipad na bundok. Ang pinakamahalagang punto ay ang Yang ay naaakit sa pamamagitan ng hitsura ng Wind Thunderbird. Ito ay Snow White na walang anumang iba pang mga kulay. Ang mga pakpak nito ay kumakalat ng halos 9 na metro kapag lumilipad. Ito ay may kakaibang mapupulang dugo na mga mata at matatalas na kuko. Pambihira ang itsura at bagay sa kanyang kagwapuhan. Kaya gusto niyang kunin ito bilang isang bundok sa unang pagkakataon. Siya, umuungal, sumuko o mamatay. Naniniwala si Yang Yian na mauunawaan ng matalinong hari ng demonyo ang kanyang sinabi. Hinabol siya ng halimaw na ito at si Ye Wuxian sa gulo, at bago iyon, tumingin ito sa kanila ng ganoong uri ng mapanuksong mga mata, na labis na ikinalungkot ni Yang. Sa sandaling ito, isang kamay na puno ng tunay na enerhiya ang dumaikit sa ulo ng hari ng demonyo, at nakaramdam siya ng sobrang saya. May magandang iniisip si Yang, ngunit ang katotohanan ay masyadong malupit. Nang siya ay umungal upang pagbantaan ang hari ng demonyo, tumugon ang hari ng demonyo ng isang dagandong. Umuungol. Ang dagandong ng demonyong hari ay puno ng galit, at walang anumang palatandaan ng pagsuko o takot. Akala ko kaya kung takutin ang hari ng demonyo. Ngayon ay tila walang takot ang demonyong haring ito, at ang kanyang init ng ulo ay napakarahas. Puff! Si Ye Wuxian sa gilid ay bumalik sa kanyang katinuan at pinigilan ang kanyang pagtawa. Naunawaan niya na gustong supilan ni Yang Yiu ang hari ng demonyo bilang isang bundok. Ngumiti siya at sinabi, "Si Yang Master Yang ay isang nakamutate na ibong demonyo sa iyong harapan. Huwag mong isipin na masusupol mo ito sa pamamagitan ng pananakot." Nang marinig ni Yang Yiu ang panunuyan ni Ye Wuxian, tila may iba sa kanyang mga salita. Tinanong niya, "Kung gayon, ano ang sasabihin mo?" Ngumiti si Ye Wuxian at sinabi, "Walang shortcut para masupol ang demonyong ibon. May 2 paraan. Gusto mo bang marinig ang mga detalye?" Sabi ni Yang Yiu. Ang unang paraan ay isa ring karaniwang pamamaraan na ginagamit ng mga magsasaka. Ito ay upang palakihin ang mga batang hayop at sanayin sila. Bagamat nangangailangan ito ng oras, sila ang magiging paboritong mounts ng master pagkalaki nila. Ang pangalawang paraan ay ang pinakasimpleng, ngunit napakakaunting mga matagumpay. Ito ay ang paggamit ng karahasan, na simple at magaspang. Para sa mga adult monster birds, kung hindi sila susuko, bugbugin mo na lang sila hanggang sa makumbinsi sila at walang will.
Ipaalam sa mga halimaw na ibon na ang Panginoong sinusundan nila ay may kakayahan. Nakangiting sabi ni Ye Waxan. Medyo nalito si Yang Yiyo, sa pag-aakalang si Ye Waxan ay may napakatalino. Mga ideya. Ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti, ito talaga ang katotohanan. Kaya tinanong niya ang kanyang Panginoon sa kanyang isipan, matanda, mayroon ka bang magandang ideya? Mayroon akong libu-libong mga paraan upang masupol ang ganitong uri ng halimaw na ibon, ngunit ang iyong kasalukuyang paglilinang ay masyadong mahina, at hindi mo magagamit ang lihim na paraan kahit na ipasa ko ito sa iyo. Magandang paraan din ang sinabi ng babaeng ito. Bugbugin mo lang hanggang mamatay. Talunin ang halimaw na ito hanggang sa kamatayan, at ito ay natural na magpapasakop sa iyo. Si Yun Changxi ay nagbigay din ng parehong payo kay Ye Waxan. Yang Yiyu din. Ipinikit niya ang kanyang mga mata matapos itong marinig at sinabing, bakit ka mag-abala, maaari mo lang sugpuin ang kaluluwa ng hayop ng direkta, at maaari akong mag-iwan ng marka sa halimaw na kaluluwa nito, hindi ba ito magagawa? Gago ka ba, anak? O tanga? Nasa gitna ka lang ng Golden Core Realm, at ang halimaw na ito ay pang-apat na antas na pag-iral na maihahambing sa Nascent Soul, at isa rin itong mutated monster bird. Hindi banggitin na ang puwersahang pagsugpo sa kaluluwa ng halimaw na ibon ay nangangailangan ng pagpasok sa dagat ng kamalayan ng halimaw na ibon, at kailangang ubusin ng iyong Panginoon ang kanyang kaluluwa. Kahit na gawin ko ito at hayaan mo itong supilan sa pamamagitan ng puwersa, hindi ito makukumbansi sa puso nito. Kung ito ay gumanti sa hinaharap, ikaw bata ay maaari lamang maghintay para sa kamatayan. Tanging kung matalo mo ang halimaw na ibon ng direkta sa pagsusumit at hayaan ang halimaw na ibon na magkusa na pumirma ng isang master servant na kontrata sa iyo, ito ay tunay na isusumit sa iyo ng hindi nababahala tungkol sa backlash. Dapat mong malaman na ang sapilitang melon ay hindi matamis, at totoo rin ito para sa mga halimaw na ibon. Kung talagang gusto mo itong supilan sa pamamagitan ng puwersa, kapag nasaktan ka balang araw, sasamantalahin ng halimaw na ibon ang iyong hindi kahandaang gumanti, at iyon ang magiging mapait na bunga. Sa iyong domain, susuportahan ka ng iyong master at direktang matatalo. Hindi ako naniniwala na hindi magpapasakop ang halimaw na ibon. Nang marinig ang mga salita ng matanda, na mas simple at mas brutal pa kaysa kay Ye Waxan, tumawa si Yang Yiyo. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay talunin ang halimaw na ibon sa pagsusumit. Sige, matatalo ko muna itong halimaw ngayon. Hinabol ako nito at ang gulo, dapat din akong magbayad ng interes. Hehe, matanda, lihim kang kumustahin, huwag mo akong sampilan ng isang kuko hanggang mamatay. Pinaalalahanan ni Yang Yiyu ang kanyang Panginoon sa kanyang puso. Anyway, may matandang nanunood. Sa panahon ng kagipitan, hayaan ang matanda na magpana ng malamig na palaso ng palihim, na sapat na para uminom ng palayok ang halimaw na ibon. Pagkatapos sabihin iyon, hiniling ni Yang Yiyu sa matanda na palayain ang pagsupil sa halimaw na hari, at binawi niya ang tunay na enerhiya sa kanyang kamay, at biglang hinampas ang halimaw na hari sa ulo, hindi natatakot na pumatay. Dagandong. Ang pagsupil ng kaluluwa sa kanyang katawan ay pinakawalan, at ang halimaw na hari ay sumigaw pagkatapos hampasin ni Yang Yiyu, at pagkatapos ay sumugod kay Yang Yiyu. Ngunit sa lupa, si Yang ay may supernatural na kapangyarihan sa paggalaw ng katawan ng kasanayang, malapit sa mundo, at hindi siya natakot. Madali siyang umiwas sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga paa, lumapit sa gilid ng hangin at Thunderbird Monster King, nakipagkamao sa kanyang kamay at direktang sinuntok ang halimaw na hari. Bang! Umuungol. Habang umuungal ang halimaw na hari, isang malaking piraso ng puting balahibo ang nalaglag. Sa sandaling ito, ang hari ng demonyo ay galit na galit, at tumalikod upang halikan si Yang Yian. Kasabay nito, ang mga pakpak ng kuweba ay natatakot na tamaan. Si Yang Yian ay hindi humarap sa demonyong hari ng direkta, at direktang umiwas, pumunta sa kabilang panig ng hari ng demonyo, at muling sinuntok siya. Bang! Umuungol. Ang mga suntok ni Yang Yian ay hindi nanatili, at tumama ng malakas. Sigaw ng demonyong hari. Gayunpaman, mayroon siyang kalamangan sa bilis sa lupa, at ang hari ng demonyo ay walang paraan upang harapin ito. Bang bang bang. Ungol dagandong dagandong. Pagkatapos ay bumagsak ang mga kamao ni Yang sa hari ng demonyo na parang mga patak ng ulan, at bawat suntok ay napahiyaw ang hari ng demonyo. Ang bukid ay puno ng puting balahibo. Sa isang tiyak na sandali, ang hari ng demonyo ay tila naiintindihan, ibinuka ang kanyang mga pakpak, at nais na lumipad palayo. Siyempre, hindi naman sa ayaw lumipad noon ng demonyong hari, ngunit sinamantala ng walang hiyang siyang ang bilis at sinuntok siya ng random, kaya walang pagkakataon na lumipad ang Wind Thunderbird Demon King. Nang makitang hindi pinansin ng hari ng demonyo ang paghampas sa kanyang katawan, ibinuka ang kanyang mga pakpak at sumisigaw na parang lilipad siya, paano ito mabibigyan ng pagkakataon ni Yang Yian? 1 metro ang layo ng kanyang mga mata, tumalon siya ng may kidlat na hakbang at lumipad sa harap ng kaliwang pakpak ng demonyong hari.
Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang Chen Kungang sa loob at labas ng kanyang katawan, inipon ang lahat ng kanyang lakas at sinuntok ang ugat ng pakpak ng hari ng demonyo. Bang! Crack! Umuungol. Ang suntok ay gumawa ng malutong na tunog ng pagkabasag ng buto, na sinundan ng dagandong ng demonyong hari sa sakit. Si Ye Wuxian, na nanunood kay Yang Yiyu na binubugbog ang demonyong hari mula sa malayo, ay hindi maiwasang mag-alala tungkol sa hari ng demonyo. Nakita niya na ang mabangis na suntok ni Yang Yiyu ay direktang nabali ang pakpak ng hari ng demonyo, at ito ay bumagsak. Kabanata 655, hilahin ang lahat ng iyong buhok upang makita kung sumunod ka. Sa mga mata ni Ye Wuxian, binali ni Yang Yiyan ang kaliwang pakpak ng Wind Thunderbird Monster King sa isang suntok, ngunit hindi iyon ang wakas. Dama pa si Yang Yiyan sa likod ng Monster King sa isang iglap. Tapos siya, nagtaas ng kamao. Sa oras na ito, ipinikit ni Ye Wuxian ang kanyang mga mata at nagluksa para sa Monster King sa kanyang puso, isang pagpapala para sa iyo, ang mutant na Monster King, nasaktan ng Young Master Yang sa iyong nakaraang buhay. Bang bang bang. Ungol dagandong dagandong. Pagkatapos ay narinig ni Ye Wuxian ang tunog ng mga kamao ni Yang Yiyan na tumatama sa laman, syempre, ang tunog ng mga suntok na tumatama sa Monster King at sa patuloy na pagsigaw ng Monster King. Naririnig ni Ye Wuxian sa mga sigaw ng mutant na Monster King na ito ay puno ng walang hangganang galit at malalim na kawalan ng kakayahan. Hindi naman siguro in-expect ng Monster King na ganito kamiserable, di ba? O mas malamang, hindi niya inaasahan na si Yang Yiyan ay napakawalan siya. Bugbugin mo siya kung gusto mo, ang susi ay huwag mong ibahin ang lugar kapag nabugbog mo, tamaan mo lang siya sa isang lugar, na halos samuka ng dugo ang Monster King. Sumakay si Yang sa leeg nito at pinalo ito ng malakas. Ang mga balahibo sa leeg nito ay pinalo lahat, at ang langit ay puno ng puting balahibo. Para naman kay Yang Yiyu, naalala niya ang mga salita ng matanda, pinalo ito ng malakas, binugbog ang hari ng demonyo hanggang sa sumuko, kaya't sa simula ay binugbog niya ito ng walang tigil. Ngayon ay mas masaya, at siya ay sumakay sa leeg ng hari ng demonyo at iwinagayway ang kanyang mga kamao, na lalong nagpasaya dito. Habang binubugbog, nagtatanong pa rin siya, tanggap mo ba? Bang bang bang. Tinatanggap mo ba? Bang bang bang. Ang sagot ay ang galit na sigaw ng demonyong hari. Makalipas ang kalahating oras na pagpalo, kahit siyang ay nakaramdam ng pananakit ng kanyang mga kamay, ngunit hindi pa rin siya tumitigil, pinalo ito ng marahas. Ngunit sa kanyang puso, iniisip niya, naririnig ko na puno pa rin ng galit ang boses ng halimaw. Hindi ba ito kumbinsido? Hindi, parang hindi naman masusupol kung magpapatuloy ng ganito. Kailangan kong humanap ng paraan. Nang matapos ang pag-iisip na ito, nakita ni Yang Yiyu ang isang kawili-wiling eksena sa kanyang peripheral vision. Hinawakan niya ng isang kamay ang leeg ng demonyong hari at pinalo ito ng kabilang kamay. Ang demonyong hari ay sumisigaw sa bawat suntok, ngunit hindi siya nagpakita ng tanda ng pagsuko. Sa halip, ang mga paa o kuko ng demonyong hari ay patuloy na gumagalaw. Ang paglipat ng mga kuko ay normal. Kakaiba ang hindi gumagalaw kapag binubugbog. Ngunit ang kakaibang eksena ay nakita ni Yang Yiyu na ang hari ng demonyo ay umiiwas sa mga balahibo sa lupa kapag siya ay gumagalaw. Ito ay mga balahibo na nahulog mula sa kanyang katawan. Mukha siyang takot matapakan. Kahit na ang Wind Thunderbird ay isang mutant bird king, ang mga balahibo sa katawan nito ay mga ordinaryong balahibo, na walang anumang kakaibang katangian. Napakalinaw ni Yang Yiyu tungkol dito. Ngunit hindi nakakalimutan ng halimaw na ito na iwasan ang kanyang mga balahibo kapag binugbog, sa takot na matapakan. Hindi ito normal. May isang dahilan lamang para hindi makatapak sa sarili nitong mga balahibo, iyon ay, ang Wind Thunderbird Demon King ay nagmamahal sa mga balahibo nito. Kapag naiisip ito, biglang ngumiti ng pilyo si Yang Yiyu. Tao man, demonyong hayop, demonyong ibon, o iba pang nilalang, dapat may mahinang bahagi sa kanilang katawan. Ang mahinang lugar na ito ay hindi kinakailangang isang nakamamatay na lugar sa katawan. Maaaring ito ay isang lugar o bagay na hindi mahalata sa paningin ng iba. Ngayon ay iniisip ni Yang Yiyan na ang mahinang lugar ng Wind Thunderbird Demon King ay ang mga balahibo nitong puti ng nyebe. Paano kung mabunot ang lahat ng balahibo sa hari ng demonyo? Tingnan mo kung susuko ka o hindi. Kapag binugbog kita, matapang talaga ako. Tapos babaguhin ko ang mindset ko. Tumawa si Yang at binago ang kanyang mga kamao sa mga kuko. Siya. Sinimulang bunutin ang mga puting balahibo sa leeg ng Wind Thunderbird Demon King. Puff puff puff. Ang bilis ng kanyang kamay ay napakabilis, at ang mga balahibo ay lumipad sa buong kalangitan habang kamakaway, tulad ng malalaking piraso ng mga snowflake ng balahibo ng gansa. Hahaha, natatawang sabi, Kuya, huhugutin ko lahat ng buhok mo sa katawan ngayon, tingnan mo kung susundin mo ako. Umuungol. Galit na umungal ang demonyong hari, gustong itapon si Yang Yiyu sa kanyang likuran, ngunit hindi siya pinayagan ni Yang. Bukod pa rito, dahil pinipigilan siya ng makapangyarihang kaluluwa ni Yun Changxi,
ang hari ng demonyo ay talagang walang paraan upang gumawa ng anuman. Dahil nasa domain ni Yang Yiyo, hindi niya nakikita, at nabali ang isa sa kanyang mga pakpak, at ngayon ay hindi na niya maitago ang kanyang buhok. Sa dagandong ng demonyong hari, sa wakas ay nakarinig si Yang Yiyo ng bahagyang pagyanig. Tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Tama talaga ang hula niya. Ang mga balahibo ng halimaw na ito ay ang sakong ni Achilles. Hindi niya inaasahan na hindi siya natatakot na mabugbog, ngunit natatakot na mabunot ang kanyang mga balahibo. Matapos mahanap ang malambot na lugar ng hari ng demonyo, naging mas malupit si Yang Yiyo. Sa ilang hagod, nabunot niya ang karamihan sa mga balahibo sa leeg ng haring demonyo. Umuungol. Biglang nagbago ang sigaw ng demonyong hari, puno ng panginginig. Lalong naging proud si Yang. Nang itinaas niya ang kanyang kamay para magsimula ng bagong round, sa wakas ay naganap ang isang pagliko. Isang tinig na humihingi ng awa ay nagmula sa kanyang isipan, hindi, huminto, sumusuko ako. Napakalinaw ng boses na ito, parang isang binatilyo na nagsasalita, na may tono ng pagmamakaawa para sa awa at takot. Natigilan si Yang Yiyo, at pagkatapos mag-react, tumawa siya ng malakas. Alam niyang boses ito ng Mutant Wind Thunderbird King. Bagamat hindi ito marunong magsalita ng wika ng tao, maaari itong gumamit ng kapangyarihang pangkaisipan upang direktang magpadala ng tunog sa isip upang makamit ang layunin ng komunikasyon. Kumbinsido ka ba talaga? Nagpapanggap ka ba na kumbinsido ka? Direktang nagsalita si Yang Yiyo. Hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mental power. Anyway, naiintindihan ng hari ng demonyo. Ang haring ito ay kumbinsido, may pag-aalinlangan pa rin sa tinig ng hangin at kulog na hari ng ibon. Dumilat si Yang, ngumuso, at bumunot ng dalawang malalaking dakot ng balahibo na may dalawang puff. Kumbinsido talaga ako, huwag ka nang mabunot. Mga balahibo ko, ang kapangyarihang pangkaisipan ng haring demonyo ay nalipat sa isip ni Yang Yiyo at sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Haha, kung talagang sumuko ka, ipakita mo sa akin ang sincerity mo. At kung mabalitaan mong maglakas loob kang mag-angkin na hari sa harap ko, bubunutin ko lahat ng buhok mo at iihaw. Naniniwala ka ba? Si Yang ay mukhang kontrabida sa oras na ito, kumakain ng demonyong hari hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng ilang paghinga ng katahimikan, sinabi ng hari ng demonyo, ang maliit na demonyo ay handang ibigay ang marka ng aking buhay na kaluluwa ng demonyo at sumuko sa Panginoon. Pagkatapos noon, nakita ni Yang Yiyo ang isang purong puting liwanag na lumilipad mula sa ulo ng hari ng demonyo, at pagkatapos ay naging isang bolsang bersyon ng ibong hangin at kulog at lumipad patungo kay Yang Yiyo. Alam ni Yang Yiyan sa isang sulyap na ito ang marka ng diwa ng Wind Thunderbird King. Hanggat kontrolado niya ang markang ito, siya ang may kontrol sa buhay at kamatayan ng hari ng demonyo, at mapapalipad niya ang kaluluwa ng hari ng demonyo sa isang sandali. Nang walang anumang paggalang, inilagay ni Yang Yiyan ang marka ng espiritu ng hari ng demonyo sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan niya at ng demonyong hari. Nararamdaman niya ang anumang masamang iniisip ng hari ng demonyo sa kanya sa unang pagkakataon, at kung si Yang Yiyan, ang Panginoon, ay mamatay sa hinaharap, ang hari ng demonyo ay makakalat din kasama ang kanyang kaluluwa. Ito ang kapangyarihan ng pagmaster ng marka ng espiritu ng espiritu. Gayunpaman, ang pagkamatay ng demonyong hari ay walang epekto kay Yang Yiyan, ang Panginoon. Maaari itong isipin na upang mabuhay, ang hari ng demonyo ay lalaban din hanggang kamatayan upang protektahan ang kaligtasan ni Yang Yiyan, ang Panginoon. Ang mga espiritu sa pagitan ng Daor at Hao Dudo ay hindi magkatugma. Si Daor at Hao Dudo ay pantay na nakagapos kay Yang Yiyan, at nararamdaman nila ang isa't isa, ngunit hindi apektado ang pagkamatay ng dalawa. Ngunit ang kontrata ng Wind Thunderbird Demon King ay ganap na hindi pantay, katumbas ng isang panghabang buhay na indenture. Ang kanyang buhay ay kinokontrol ni Yang Yiyo, na kayang pumatay sa Demon King sa isang sandali. Pagkatapos ay masayang sinabi ni Yang Yiyo, okay, mula ngayon ay tatawagan kang Xiaobai. Habang nagsasalita siya, tumalon si Yang Yiyo mula sa Wind Thunderbird King, sa wakas ay binitawan ito, ngunit ang malaking bilog ng mga balahibo sa leeg ng Demon King ay nabunot, at ito ay mukhang napakapangit. Master, pwede mo bang palitan ang pangalan mo? Ang haring ito. Nako, isa akong supremo na demonyo ng iyong angkan na kilala bilang Wind Thunder. Master, ang iyong Xiaobai ay sobra, hindi ba? Maingat na sinabi ng Demon King, syempre, nakikipag-usap pa rin kay Yang Yiyo sa pamamagitan ng mental power. Ngayong naibigay na kay Yang Yiyo ang kanyang buhay demonyong kaluluwa, naging mas maginhawa ang komunikasyon. Umirap si Yang at sinabing, tawagin mo lang akong Xiaobai, huwag kang makipagtawaran sa akin, kung sasabihin mo ang huling salita, bubunutin ko ang lahat ng iyong buhok.
Ang pangungusap na ito ay mas matindi kaysa sa parusa para sa Wind Thunderbird Demon King, at nagmamadali siyang nagsabi, oo, wala na akong sasabihin tungkol sa maliit na demonyo, mula ngayon ay tatawagan akong Xiaobai, basta masaya ka, maaari mo akong tawagan kahit ano. Ang marangal at mutated na Wind Thunderbird King ay ganap na ngayong sunod Sun Yuren sa kadiliman ni Yang. Iyon ay higit pa, Xiaobai, hanggat nakikinig ka sa akin sa hinaharap, magiging makatwiran pa rin ako, naiintindihan. Proud talaga siyang sa sandaling ito. Oo, nauunawaan ni Xiaobai, ang master ay ang pinakamakatwiran at pinakamahusay na master sa mundo. Ang demonyong hari ay nambobola sa kanyang puso, kailangan niyang mambola, natatakot siyang may bumunot sa kanyang buhok kapag hindi sila magkasundo. Ang matandang mukha niyang ay bihirang mamula, hindi ko inasahan na isa kang walang hiyang ibon, haha, pero gusto ko ang mga taong tulad mo na mahilig magsabi ng totoo, well, ibon ito. Kabanata 656, Magandang Pagkain at Magandang Tirahan. Si Ye Wuxian ay nakatitig kay Yang Yio na kinakausap ang sarili. Noong una, akala niya ay sinapian siya ng isang demonyo, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Yang Yio na tumalon mula sa likuran ng hari ng demonyo, at ang hari ng demonyo ay tumigil sa pag-atake at pag-ungol. Noon lang niya napagtanto na napasuko niya talaga ang Mutant Demon King. Hulaan ni Ye Wuxian na nakikipag-usap siya sa hari ng demonyo nang hindi nagtatanong. Sa pag-uusisa, lumakad si Ye Wuxian. Naramdaman ni Yang Yio na paparating si Ye Wuxian at kakausapin sana siya, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Xiaobai ang unang, nakilala ni Xiaobai ang ginang. Sinabi ito ng may lakas ng kaisipan, ngunit kinokontrol ni Yang Yio ang kaluluwa ng buhay ni Xiaobai at narinig niya ito. Sa kabilang banda, alam din ni Yang Yio na iyon ay ang disguise na pambabala ni Xiaobai. Ngunit hindi sinuri ng bastos na ito ang sitwasyon. Ayon sa ugali ng babaeng demonyong si Ye, baka magalit siya. Gayunpaman, ang resulta ay napaka hindi inaasahan. Hindi nagbago ang mukha ni Ye Wuxian. Mabilis lang niyang ipinikit ang kanyang mga mata at saka sinabing, Xiaobai. Ang pangalan na ibinigay sa iyo ni Yang Yio. Oo, mistress, pakiusap sa amo na baguhin ang pangalan. Hindi talaga bagay sa akin ang pangalang ito. Nagmamadaling sabi ng demonyong haring si Xiaobai. Tinitigan ni Yang Yio ang hari ng demonyo nang may nakamamatay na tingin sa oras na ito. Mabilis na umiling ang huli at hindi na nang ahas na magsalita pa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ye Wuxian, okay, ang gulo sa wakas ay nalutas na. Gayunpaman, dahil hindi ka ipinanganak para maging maaga, sa palagay ko ay dapat tayong magpahinga dito ng isang gabi at ipagpatuloy ang ating paglalakbay bukas. Paano naman? Tinawag ni Yang Yio si Ye Wuxian na may bahay na si Xiaobai. Nang makitang walang sinabi si Ye Wuxian, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kasiyahan sa kanyang puso, at pagkatapos ay seryosong kinausap siya. Ang puso ni Ye Wuxian ay hindi masabi, ngunit siya ay nagpanggap na walang pakialam at sumagot kay Yang Yio, bueno, matagal na tayong tumatakbo, sina Xiaozhou at Tio Ning ay nakarating na sa hangganang bayan. Ang mga bundok at dagat ay halos ligaw at hindi angkop para sa paglalakbay sa gabi. Pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap ngayon, magpapahinga tayo ng isang gabi at ipagpatuloy ang ating paglalakbay bukas. Nag-usap ang dalawa at nagsimulang magkampo sa isang lugar na may tubig. Medyo mahirap pa ring humanap ng pinagmumulan ng tubig sa kailaliman ng mga bundok, ngunit agad na itinuon ni Yang Yio ang kanyang mga mata sa demonyong hari na si Xiaobai at sinabi, Xiaobai, humanap ng lugar na may tubig. Guro, binali mo ang mga pakpak ni Xiaobai, at hindi pa sila naaayos, bulong ni Xiaobai na may hinanakit. Naalala ni Yang Yio na talagang nabali niya ang kaliwang pakpak ni Xiaobai noon, at ngumiti ng alanganin, buksan mo ang iyong bibig. Ibinuka ni Xiaobai ang kanyang bibig nang hindi namamalayan. Inilapat ni Yang Yian ang isang patak ng tubig ng buhay sa bibig ni Xiaobai at sinabi, ang iyong Panginoon, mapapagaling ko ang maliit na pinsalang ito sa loob ng ilang minuto. Sa tubig ng buhay, tumatagal lamang ng ilang minuto upang pagalingin ang isang sirang buto. Matapos lunukan ang tubig ng buhay, ang buong katawan ni Xiaobai ay nagliwanag sa liwanag. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at umungal, at ang kanyang mga pakpak ay nakabuka, inaayos ang mga butong nabali ni Yang Yian. Matapos ang higit sa 10 paghinga, unti-unting nawala ang liwanag sa Xiaobai, ngunit ang mga balahibo sa kanyang leeg na nabunot ni Yang Yian ay bumalik. Salamat, Master, para sa magic na gamot. Salamat, Master, hahanap ako ng mapagkukunan ng tubig ngayon. Tuwang-tuwa si Xiaobai. Hindi niya inaasahan na may ganito pala kay Amon ang amo na ito. Sa isang hininga, hindi lamang niya inayos ang lahat ng mga sugat, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang mga balahibo na kanyang inalagaan, at ang mga buto at meridian sa kanyang katawan ay bahagyang napabuti. Ito ay isang malaking kagalakan para sa mga demonyo.
Walang pakialam si Yang Yian sa mga pagbabago ni Xiaobai. Alam niya ang mga benepisyo ng tubig ng buhay sa mga demonyo, at iwinagayway ang kanyang kamay upang hayaan si Xiaobai na makahanap ng mapagkukunan ng tubig. Sa pamamagitan ng isang lumilipad na ibong demonyo, ito ay lubos na maginhawa upang pumunta sa malalim sa mga bundok. Ang napakahusay na Xiaobai ay bumalik at nagsabi, may isang malinaw na malamig na lawa na 30 milya sa timog silangan ng Master, na may sapat na espiritual na enerhiya na angkop para sa paglilinang. Dadalhin ng munting demonyo ang Panginoon at ang ginang doon. Si Ye Wuxian ay bihirang mamula kapag palaging tinatawag ni Xiaobai ang kanyang mistress. Sa kabutihang palad, si Xiaobai ay hindi nakakapagsalita ng wika ng tao, at gumamit lamang ng mental na kapangyarihan upang direktang makipag-usap sa kanyang isipan, na nagpapahina sa kahihiyan ni Ye Wuxian, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay tila wala siyang pagtutol sa titulong ito. Maaaring may nararamdaman ako para kay Yang Yiyo. Sinabi ni Ye Wuxian sa kanyang sarili sa kanyang puso, imposible, paano ko siya magugustuhan? Ang espesyal na aura lang sa kanya ang iniintindi ko. Ang bastos na ito ay aking lingkod. Oo, iyon ay, aking lingkod. Miss, tayo na. Go! Tumalon si Yang Yiyo sa likod ni Xiaobai, at nakitang si Ye Wuxian ay nasa ulirat at hindi gumagalaw, kaya sinigawan niya ito. Andito na ako. Nang makitang si Yang Yiyo ay malapit nang mawala ng ulirat, nagmamadaling tumalon si Ye Wuxian. Ang demonyong haring si Xiaobai ay isang mutant wind thunderbird, higit sa 3 metro ang haba, at kayang buhatin ang 2 tao sa likod nito, ngunit nakapikit pa rin ito kasama si Yang Yiyo. Medyo kinabahan siya nito, at bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maramdaman niya ang kakaibang aura ni Yang Yiyo. Sa kabutihang palad, ang demonyong haring si Xiaobai ay sapat na mabilis, at hindi nagtagal, nakarating siya sa destinasyon na may pinagmumulan ng tubig. Matapos mahulog, namula ang mukha ni Ye Wuxian at mabilis siyang tumalon. Ngayon lang, nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang katawan sa tabi ni Yang Yiyo. Sinadya o hindi sinasadyang sumulyap ni Yang Yiyo sa medyo pulang mukha ni Ye Wuxian at ngumiti ng masama, ngunit sa oras na ito, naramdaman ito ng sensitibong Ye Wuxian, at nang makita niya ang ngiti ni Yang Yiyo, bigla niyang naramdaman na sinasadya ng bastard na ito. Sa pagpikit ng mga mata, kusa siyang umubo at sinabing, "Young Master Yang, gutom na ako. Kumuha ako ng pagkain at humanap ng mapagpahingahan. Dapat maging komportable ito. Kung hindi ka komportable, hindi kita bibitawan." Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, "Sandali, hahayaan kitang tamasahin ang mga espesyalidad ng aking bayan. Magkakaroon ka ng masarap na pagkain at magandang tirahan." Pagkatapos noon, sinabi ni Yang sa demonyong hari na si Xiaobai, "Nang huhuli si Xiaobai, at ipagluluto ko ang iyong may bahay. Asshole, kapag hindi ako nakontento mamaya, papatayin kita. At ang ginang, nanaginip ka." Bulong ni Ye Wuxian habang naglalakad siya patungo sa pool. "Guro, huwag kang mag-alala, sinisigurado kong mabubusog ka." Ang demonyong haring si Xiaobai ay nagbuka ng kanyang mga pakpak at umalis. Nagsimulang maghanda si Yang Yian. Marami siyang pang-araw-araw na pangangailangan sa kanyang Chen-kun pot, ngunit hindi niya ito ginamit kailanman. Tama lang na ilabas sila ngayon para pagsilbihan si Yenumo. Pero masaya siya sa ginawa niya. Hindi siya isang piraso ng kahoy. Maraming beses na siyang nailigtas ni Ye Wuxian, at itinaya pa ang kanyang buhay para tulungan siya. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natinag. Matapos makisama sa isa't isa, medyo nakilala rin niya si Ye Wuxian. Sa karamihan, siya ay isang kusa at masungit na binibini, ngunit siya ay mabait. Ang pangunahing punto ay ang pakikitungo niya sa kanya ng maayos, na sapat na. Upang suyuan ang isang masungit na binibini tulad ni Ye Wuxian, alam ni Yang Yian na kailangan niyang maging nobela. Bago sa kanya ang mga delicacy at ilang modernong bagay sa Earth. Bago din sila. Nakakita siya ng medyo tuyo at patag na lugar sa ibaba ng pool. Ikan-away ni Yang Yian ang kanyang kamay at maraming bagay ang lumitaw sa lupa. Nakahanda na ang charcoal grill, dining table, hot pot seasoning pot at kawali, at iba pa, at lahat sila ay mga bagong paninda na hindi pa binubuwag. Isang kumpletong set ang kinuha. Mayroon ding isang malaking tent na nagmamarcha, na 12 metro kwadrado ng ito ay binuksan. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, isang Siemens bed ang lumitaw sa malaking tent, na sinundan ng isang baterya, isang notebook, isang desk lamp, isang mesa at upuan, isang space quilt, at iba pa. Binuksan niya ang laptop niya. Bagamat walang signal sa mundo ng bundok at dagat, nag-download ito ng mga pelikula at kanta sa TV. Pagkatapos magpatugtog ng kanta na tinatawag na My Hometown, lumabas si Yang Yiyo mula sa malaking tent na nakikinig sa pamilyar na melody, at nagsimulang maghanap ng panggatong upang magsunog sa labas, naghahanda para sa isang barbecue at isang mainit na kaldero. Nangungulila siya, at inaaliw niya ang sarili sa ganitong paraan. Sa itaas ng langit, mayroong isang mahabang alulong,
at ang demonyong haring si Xiaobai ay may 2 demonyong hayop sa bawat kuko. Bang! Ang isa ay mukhang kambing, at ang isa naman ay parang cicadere, ngunit alam ni Yang Yiyo na hindi sila, ngunit mga demonyong hayop, at ang kanilang aura ay parang pangatlong antas. Sapat na ba, Master? Tanong ni Xiaobai. Mahigit 200 kilo ang bigat ng dalawa, paanong hindi ito sapat? Tama na, gagantimpalaan kita mamaya. Ngumiti si Yang Yiyo. Ang munting demonyo ay nakakain na ng dalawa, kaya hindi na sila kailangan. Tatangkilikin sila ng amo at ginang. Haha, huwag kang magsisi kung hindi mo sila kakainin. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Yang Yiyo ang 2 demonyong hayop na pinatay ni Xiaobai at pumunta sa tabing tubig upang linisin ang mga ito. Pagkaalis ni Yang Yiyo, dumating ang demonyong haring si Xiaobai sa pintuan ng malaking tolda nang hindi nagtagal. Matagal na nitong narinig ang kakaibang tunog. Matapos makitang umalis si Yang Yiyo, agad itong tumingin, ikiling ang ulo at iniisip kung ano ang kinuha ng master. Halatang walang tao, pero kumakanta sila. Ito ay talagang kakaiba. Tulad ng pag-usisa ni Xiaobai, naakit din si Ye Wuxian sa magandang himig at pagkanta. Tumingin siya kay Yang Yiyo sa tabi ng ilog, at pagkatapos ay tumingin sa biglang lumitaw na mahinang bahay, sa mesa, at lahat ng nasa tent. Napaka-curious niya. Kabanata 657 Huwag gumawa ng problema, Silly Bird. Ang sinaunang kagubatan, ang malinaw na berdeng batis ng bundok, ang matatayog na sinaunang puno, at ang mayamang espiritual na enerhiya. Ang malamyos na musika ng maliit na tulay at ang umaagos na tubig ay nagmula sa malaking tolda, na lumulutang sa buong pampang ng pool ng tubig. Ang Snow White Wind Thunderbird ay tumitig sa gintong kambing sa grill, paminsan-minsang lumulunok ng laway, nang hindi gumagalaw ang kanyang mga mata. Tamad na nahiga si Ye Wuxian sa malambot na kama ni Simon sa malaking tent, hawak ang tablet gamit ang 2 kamay at dumudulas sa screen. Kung siya ay sumigaw, ang tunog ng dingdong mula sa tablet ay malalaman ng mga naglaro. Matapos makita ang mga nobelang bagay na ito, natural na pipigain ni Miss Ye si Yang Yiyo. Kailangang maghanda ng pagkain si Yang, kaya kumuha siya ng ping-an na may naka-install na stand-alone na laro. Ngayon may gagawin si Miss Ye. Yang Yiyo. Nagsimulang maghanda ng mga sangkap, pag-ihaw ng halimaw na kambing, at paghuhugas ng mainit na palayok. Anyway, 2 halimaw ay sapat na upang kumain. Ang demonyong haring si Xiaobai ay nagsabi na ayaw niyang kainin ito noong una, ngunit nang si Yang Yiyan ay magsipilyo ng pulot at iba't ibang pampalasa sa inihaw na kambing, ang kakaibang karne na aroma ay naanod sa simoy ng hangin, at ang demonyong haring si Xiaobai ay lumitaw sa tabi ng barbecue grill sa isang iglap. Hindi siya maitaboy, at naglalaway ang kanyang bibig. Si Yang Yiyan ay walang anumang kasanayan sa barbecue. Bilang karagdagan sa ilang karaniwang pampalasa, gumamit siya ng pulot at mga espiritual na prutas at ilang mga espiritual na gamot upang gawing juice para ilapat sa barbecue, at pagkatapos ay napuno ng halimuyak ang buong pool. Walang mga gulay, ngunit si Yang Yiyan ay may mga espiritual na gamot sa Chenkun pot space. Ang mga ugat, tangkay at dahon ng ilang espiritual na gamot ay nakakain, at pinakaangkop na ilabas ang mga ito, hugasan at lutuin sa mainit na palayok. Nang halos maluto na ang barbecue, nilagyan din ng sauce ang hot pot. Ang karne ng demonyong USA ay puti, pino, matigas at angkop para sa pagsipilyo. Nang kumulo ang sopas pot, idinagdag ni Yang Yiyan ang ilan sa kanyang sariling mga panimpla, at sa wakas ay idinagdag ang pinakamahalagang bagay sili. Pagkatapos magdagdag ng mga hiwa ng karne ng demonyong USA, tiningnan ni Yang Yiyo ang kanyang obra maestra, naamoy ang bango ng barbecue at ang kakaibang amoy ng mainit na kaldero na lumulutang sa hangin, huminga ng malalim, at medyo umasim ang kanyang ilong sa sandaling ito, ang sarap ng tahanan, siya. Mahigit 1 taon na siya sa Shanghai Realm, paano siya mamimiss ng bahay? Matagal na siyang hindi kumakain ng hometown meal. Ngayon, naglilingkod siya kay Yenumo at nangungulila sa bahay. Dahil sa limitadong kapaligiran dito, barbecue at hot pot lang ang kaya niyang gawin. Buti na lang at walang batas para protektahan ang mga hayop dito, kung hindi ay kailangan niyang pumunta sa police station. Para sa siya akong kumain siya ng ganito sa Earth. Sa oras na ito, ang mga damo at mga puno sa paligid niya nagsimulang gumawa ng ingay. Nakita ng espiritual na pakiramdam ni Yang Yiyan na ang halimuyak ng mabuting tao ay nakaakit ng 12 ng mga ibon at hayop. Sa oras na ito, ang demonyong hari na si Xiaobai, na nakasquat sa harap ng grill, ay nagalit. Nakaharap sa mga ibon at hayop na nakapaligid sa kanya, nagpakawala siya ng mahaba at marilag na dagandong, ungol. Pagkatapos ng lahat, ang demonyong haring si Xiaobai ay isang ika-4 na antas na mutant demon bird na maihahambing sa nascent soul. Ang kanyang dagandong ay puno ng kulog at dala ang kamahalan ng isang mas mataas na antas ng demonyong hayop. Pagkatapos ng dagandong, ang mga ibon at hayop na nakapaligid sa kanya ay tumakas sa lahat ng direksyon. Biglang tumahimik ang buong lawa.
Halika at ipaghahain kita. Ang demonyong hari na si Xiaobai ay nambobola kay Yang Yian ng may mar-ingle na aura. Pagkatapos nito, tinitigan niya ang kambing sa grill na may dilaw at orange na taba at halimuyak, at sinabing papuri, Guro, kailangan mo ba akong hulihin ng isa pa upang ihaw? Ang isang ito ay hindi sapat upang punan ng puwang. Hindi, sapat na tayong dalawa. Hindi natin ito matatapos. Alam ni Yang Yiu kung ano ang ibig sabihin ng pambobola ng demonyong hari na si Xiaobai, at sinadya siyang tinukso. Well, Master, hindi ko pa natikman ang lasa ng inihaw na demonyong hayop. Maaari mo ba akong bigyan ng isang kagat upang subukan? Pagkasabi noon ay puno ng pag-asa ang mga mata niya. Di ba sabi mo na kain ka ng dalawa? Walang bahagi para sa iyo, inilagay ni Yang Yiu ang mga pinggan at chopstick sa mesa at ipinagpatuloy ang pang-aasar kay Xiaobai. Ang demonyong haring si Xiaobai ay nababalisa ngayon, at nagmamadaling nagsabi, Guru, hindi ako busog, kaya't hayaan mo akong matikman, wala akong merito kundi pagsusumikap, at napatay ko ang dalawang demonyong hayop. Ang marangal na Mutant Wind at Thunderbird King ay halos maglaway sa barbecue ni Yang. Ngayong halos maluto na ito, biglang sinabing wala itong kaati. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Para sa isang kagat ng pagkain, ito ay agad na naging isang mapag-angle. Nagalit at natuwa si Yang Yiu at sinabi, Okay, tumigil ka na sa paggawa ng ingay, gagantimpalaan kita ng isang paa mamaya, pumunta ka at tawagan ang iyong may bahay para kumain. Swoosh! Sa sandaling matapos magsalita si Yang Yiu, nawala sa lugar ang Demon King na si Xiaobai. Kumakain ang ginang. Swoosh! Sa susunod na sandali ay muling lumitaw ang Demon King na si Xiaobai, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa grill, o sa mas tumpak, sa inihaw na kambing. Dito ka na. Isang hita ng kambing ang inihagis kay Demon King Xiaobai. Pinulot iyon ng huli sa kanyang bibig sa bilis ng kidlat. Sa wakas ay natahimik na rin. Sa oras na ito, galit na lumabas si Ye Waxan, hawak pa rin ang tablet sa kanyang kamay at sinabing, nakakaasar ka. Nakakalokang laro. 15 laro ang nilalaro ko at 15 natatalo. Yang Yiu, turuan mo akong maglaro mamaya. Direktang nagbigay ng utos si Ye Waxan kay Yang Yiu. Miss Ye? Sabi ko laro ito. Bakit ang seryoso mo dyan? Wala akong pakialam, kailangan mo pa rin akong turuan. Sige, kumain ka muna at tuturuan kita pagkatapos kumain. Hindi. Kumain. Oy, ang bango-bango, si Ye Waxan, na adik sa laro, ay nag-react ngayon. Puno ng halimuyak ang hangin. Pinisil niya ang kanyang ilong at tiningnan ang gintong barbecue at ang kumukulong mainit na kaldero. Gusto niyang sabihin na hindi pa huli ang lahat. Siya, ang panganay na anak na babae ng Chiba Chamber of Commerce, ay kumain ng lahat. Ngunit nang maamoy niya ang bango ay agad niyang naramdaman ang kanyang gana. Halika na at kumain na, sayang kulang tayo sa beer, kung hindi ay mas masigla. Beer? Anong klaseng alak yan? Ang nanay ko ang may pinakamasarap na spirit wine. Habang nagsasalita, winagiway ni Ye Waxan ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang garapon ng spirit wine sa mesa. Ito ay isang uri ng alak mula sa aking bayan. Kalimutan mo na, iinuman ko ang iyong alak. Hindi gaanong nagpaliwanag si Yang Yiu at binigyan si Ye Waxan ng mangkok at chopstick. Naghiwa siya ng isang plato ng inihaw na buong tupa para sa kanya. Nagsimulang kumain ang dalawa. Wow, maanghang, pero napakasarap. Pagkatapos kumain, nawala ang malalady image ni Ye Waxan. Mabagal si Yang Yiu, gusto lang niyang kumain sa atmosphere at mamis ang kanyang bayang Kinilokan. Pero, pagkatapos matikman ng barbecue, ang demonyong haring si Xiaobai ay hindi napigilan, at simpleng lumuhad sa tabi ni Yang Yiu at Ye Waxan, na gustong sunggaban ito. Ngumiti si Yang at binigyan si Xiaobai ng likod, at nakatanggap ng maraming pambobola. Ang dalawang tao at ang hayop, nakikinig sa musikang tumutugtog sa laptop, kumakain ng mainit na kaldero, kumakain ng barbecue at umiinom ng alak, ay talagang komportable at komportable. Ngunit sa oras na ito, isang boses ang biglang umalangaw sa field, na agad na nagpatayo ng balahibo ni Yang Yiu, Ye Waxan at ng demonyong haring Xiaobai. Wow, napakabango. Ang boses na ito ay tumunog ng walang anumang babala, at iyon ay boses ng isang 8 o 9 na taong gulang na batang babae. Pawis na pawis at nakatayo ang dalawang lalaki at ang hayop. Lumingon sila at nakitang isa nga itong batang babae, nakasuot ng maligaya na pulang bellyband, dalawang maliliit na tirentas sa ulo, nakayapak, lumulukso at humahajijek ng mahigit 10 metro ang layo. Madilim na nang handa na ang barbecue at hot pot. Nagsabit si Yang Yiu ng rechargeable light bulb sa malaking tent. Sa tulong ng liwanag, nakita niya ang batang babae, na 8 o 9 na taong gulang, na kasing cute ng isang manikang porselana. Puno ng inosenteng ngiti ang mukha niya. Tumalon siya ng walang pag-aalinlangan, nakatitig sa barbecue sa mesa, at naglalaway sa mga sulok ng kanyang bibig. Mukha siyang inosente.
Ang maliit na batang babae ay walang espiritual na pagbabago sa kanyang katawan, ngunit ang kakaiba ay hindi napansin ni Yang Yiyu o ni Ye Wuxian, o kahit na ang makapangyarihang mutant demon king na si Xiao Bai, ang hitsura ng batang babae, at kung hindi nagsalita ang maliit na babae ng malakas, hindi ito mapapansin ng dalawang lalaki at ng hayop. Tahimik na lumilitaw 10 metro ang layo, nang hindi nararamdaman ang espiritual na pagbabago. Ito ay isang ordinaryong maliit na babae lamang. Ngunit, ito ay nasa ligaw na bundok. At gabi na, ang gayong maliit na batang babae ay lumitaw ng hindi maipaliwanag. Isa itong malaking problema na hindi kayang lutisin kahit isang tweet. Sa isang iglap, ang demonyong haring si Xiao Bai ay sumikat sa harap ni Yang Yiyu at umungol sa batang babae, ungol. Ang dagandong ng demonyong haring si Xiao Bai ay hindi pangkaraniwan. Sinabayan ito ng malakas na enerhiya ng demonyo at kulog. Kahit na si Yang Yiyu ay naramdaman na ang kanyang dugo ay umiikot at ang kanyang kaluluwa ay hindi matatag pagkatapos umungal. Malinaw na makikita na ang enerhiya ng demonyo sa dagandong ng demonyong hari na si Xiao Bai ay bumuo ng isang alon at tinangay ang maliit na batang babae. Kung ang batang babae ay maapektuhan, tiyak na siya ay itataboy ng demonyong haring si Xiao Bai sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa kasamaang palad, ang maliit na batang babae ay hindi normal. Sa ilalim ng obserbasyon ni Yang Yiyu at Ye Wuxian, ang demonyong haring si Xiao Bai ay umungal, at ang malakas na alon ng enerhiya ng demonyo ay tumama sa batang babae, ngunit ang batang babae ay hindi nasaktan. Sa susunod na sandali, ang maliit na batang babae ay humajijek at sinabi, "Malaking hanggal na ibon, itigil ang paggawa ng gulo. Maglaro ka. Gusto kong kumain ng masarap." Habang nagsasalita ang maliit na batang babae, lumalaktaw pa rin siya, hindi man lang apektado, tinawag ang demonyong hari na si Xiao Bai na isang malaking hanggal na ibon. Nang sabihin ng maliit na batang babae na huminto sa paggawa ng gulo, casual niyang iwinagayway ang kanyang maliit na kamay sa hari ng demonyo na si Xiao Bai, at agad na lumutang ang demonyong hari na si Xiao Bai na parang isang dahon. Kabanata 658, lumalabas na ang espiritu ng Yin ay naglalakbay palabas ng katawan. Casual na sinampal ng batang babae ang 4th Order Mutant Demon King Xiao Bai 12-dosenang metro ang layo, at nahulog siya sa mga palumpong at napasigaw. Pinagpapawisan ng noo ni Yang Yiyu. Mapatla ang mukha ni Ye Wuxian. Nagkatinginan ang dalawa, at nakita nila ang isang pangungusap sa mata ng isa't isa, saan nanggaling ang maliit na halimaw na ito. Ito ay simpleng laban sa langit. Kahit na inatake ng batang babae ang demonyong hari na si Xiao Bai, hindi pa rin siya nakakaramdam ng anumang espiritual na pagbabago. Sa mga mata ni Yang Yiyu at Ye Wuxian, para lang itong itinaboy ang isang langaw para sampilan ang Mutant Demon King na maihahambing sa nascent soul. Nagulat at natakot talaga ang dalawa. Nakatayo sila doon na tulala at hindi naglakas loob na kumilos. Walang kabuluhan para sa isang maliit na batang babae na laban sa langit na kumilos. Ngunit pagkatapos ay narinig ni Yang Yiyan at Ye Wuxian ang matamis na boses ng maliit na batang babae, "Huwag kang matakot, kuya at ate, ako si Tang Tang, nandito ako para kumain, napakasarap ng pagkain na kinakain mo, maaari ko bang kainin ito?" Napaawang ang bibig ni Yang Yiyan, masasabi ba niyang hindi? Pagbalik sa kanyang katinuan, mabilis niyang sinabi, "Oo, oo, oo," habang nagsasalita siya, ikanaway niya ang kanyang kamay at naghanda ng isang set ng pinggan para sa batang babae na tinawag ang kanyang sarili na, Tang Tang. "Salamat, kuya," napakagalang ng batang babae, nagpasalamat kay Yang Yian, ngumiti ng matamis, at umupo. Nakahinga rin ng maluwag sina Yang Yian at Ye Wuxian, tila walang masamang intensyon ang kabilang partido. "Kaya ikaw ay isang foodie," bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Pagkatapos ay maingat niyang hiniwa ang isang malaking piraso ng barbecue para sa batang babae at inilagay ito sa plato. "Wow! Napakabango, gusto kong kainin." Sa pagkakataong ito, inilapit ng batang babae ang kanyang ilong sa barbecue, sinipsip ito ng malalim at bumantong hininga. Natunaw si Yang Yiyu sa kanyang cute na hitsura at hindi niya napigil ang sabihin, "Kumain ka kung gusto mo. Kung hindi pa sapat, gagawa pa ako para sa iyo." Si Yang Yiyu ay hindi nang ahas na pabayaan o saktan ang maliit na batang babae na biglang lumitaw, ang magalang ngunit hindi maarok na lakas na ito si Tang Tang. Handa na siya sa kanyang puso. Dahil ang maliit na batang babae ay isang maliit na mahilig sa pagkain, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pagsilbihan siya ng mabuti at hindi siya sasaktan. Kung nakakatakot ang isang batang babae, paano ang kanyang pamilya sa likod niya? Hindi maniniwala si Yang Yiyu na ang batang babae na ito ay walang pamilya sa likuran niya. Ngunit hindi siya nang ahas na saktan ang mga ito. Nang marinig ng batang si Tang Tang na nagsasalita si Yang Yiyu, ngumiti siya ng matamis at sinabing, "Salamat. Salamat, kuya, maaamoy ko lang ang bango." Natigilan si Yang Yiyu, at pinawisan ng malamig ang kanyang kaibigan. "Naaamoy mo lang ang bango.
Maaari mong kainin ito ng may kumpiyansa, hindi ito lason. Tumingin sa kanya si Yang Yiu at sinabi. Kuya, mali ang pagkakaintindi mo. Gustong-gustong kumain ni Tang Tang, ngunit hindi makakain ngayon. Nakakatuwang makita at maamoy ang bango. Pagdating mo sa bahay ko bilang panauhin sa hinaharap, gawan mo ako ng masarap na Tang Tang at makakain ka hanggat gusto mo. Napakagalang pa rin ng batang si Tang Tang. Ngunit mas nalito si Yang Yian nang marinig niya itong magsalita. Gusto niya talagang kumain, ngunit hindi makakain. Anong klaseng logic ito? Kahit anong mangyari, hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Gumawa si Yang Yian ng isa pang mainit na kaldero para sa kanya at inilagay ito sa kanyang harapan. Inamoy-amoy pa rin niya, sinisinghot-singhot at pumikit na puno ng kalasinggan. Ginawa ni Yang Yian ang lahat ng kanyang ginawa, at nakita niya na talagang naamoy ng batang babae ang pagkain, at walang masamang intensyon, kaya naghanda siyang alamin ang mga detalye. Nakangiting sabi niya, so Tang Tang, right? Okay lang ba na tawagin kita ng ganyan? Siyempre, Tang Tang ang pangalan ko. Ano ang iyong mga pangalan, kuya at ate? Tanong ng batang babae. Ang pangalan ko ay Yang Yian. Ang pangalan ko ay Ye Wuxen. Nagtanong-tanong silang tatlo, at pagkatapos ay opisyal na nilang nakilala ang isa't isa. Walang pakialam na nagtanong si Yang Yiu, Tang Tang, malapit ka ba nakatira? Bakit ka lumabas mag-isa sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ka ba natatakot na mag-alala ang pamilya mo? Ang batang babae ay lasing pa habang sinisinggot ang barbecue at sinabing, napakalayo ng aking tahanan. Lumabas ako para maglaro. Pinagkakatiwalaan nila ako, hehe. Nang marinig ito ni Yang Yiu, alam niyang mukhang inosente ang batang babae, ngunit talagang napakatalino nito at hindi nagsasalita. Sa kasong ito, walang planong magtanong pa si Yang Yiu. Nais lang niyang makaalis na siya sa lalong madaling panahon matapos itong malasing, para hindi na siya makagulo. Sa oras na ito, sumulyap si Yang Yiu kay Ye Wuxen at nalaman niyang nakakunot ang noo niya at nakatingin sa batang si Tang Tang, may iniisip. Umuungol. Isang mahinang boses ang umalangaw mula sa gilid, at ang Demon King na si Xiaobai ay dahan-daang lumakad papunta kay Yang Yiu sa malungkot na paraan. Ang kanyang kakaibang dugong mga mata ay tumitig sa maliit na batang babae na may matinding takot, at sinabi niya kay Yang Yiu sa kanyang isipan na may galit na tingin ngunit hindi nang ahas na magsalita, Guro, ang batang babae na ito ay masyadong makapangyarihan, at ako ay walang kapantay sa kanya. Kung gumawa siya ng gulo, pipigilan ko siya mamaya, at ikaw at ang may bahay ay makakahanap ng pagkakataong manatili. Tuwang-tuwa si Yang Yiu na marinig ang mga salita ng Demon King na si Xiaobai. Sa kritikal na sandali, maaari siyang lumapit sa kanya at sabihin sa kanya at kay Ye Wuxen na mauna. Kung haharangan sila nito, hindi mahalaga kung ito ay dahil sa kontrol ng kanyang sariling demonyong kaluluwa o hindi, ito ay magpapasaya kay Yang Yiu, ang master. Nang malapit na niyang aliwin ang demonyong haring si Xiaobai at sabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa batang babae, narinig niya ang maliit na batang babae na si Tang Tang na nagsalita, huwag kang mag-alala, hanggal na ibon, hindi ako gagawa ng anuman sa kuya, at wala akong masamang iniisip, kung hindi, bubunutin ko ang lahat ng iyong mga balahibo. Ang pangungusap na ito ay ang punto ng kamatayan ng demonyong haring si Xiaobai, at sa sobrang takot niya ay lumiit ang kanyang leeg at nagtago siya sa likod ni Yang Yiu. Ang demonyong haring si Xiaobai ay mas pinahalagahan ang kanyang mga balahibo kaysa sa kanyang buhay. Nang marinig niya ang pagbabante ng batang babae na bubunutin ang lahat ng kanyang mga balahibo, agad siyang natakot. Ang orihinal niyang plano ay maghanda sa paggawa ng unicorn talent sa kanyang ulo, ngunit hindi niya inaasahan na malantad siya ng batang babae, na talagang natakot sa demonyong hari na si Xiaobai. Medyo walang magawa si Yang Yian nang makita niya ang mukha ng demonyong haring si Xiaobai. Feathers talaga ang takong ni Achilles ng lalaking ito. Tila kailangan niyang gumawa ng ilang psikolohikal na gawain sa kanya sa bagay na ito sa hinaharap, kung hindi, siya ay makokontrol ng iba sa hinaharap. Hihihi, nakita ng maliit na batang babae na si Tang Tang ang demonyong hari na si Xiaobai na lumiliit sa likod ni Yang Yian, at agad itong humajijek. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi kay Yang Yian, Kuya, salamat sa masarap na pagkain. Tuwang-tuwa si Tang Tang. Maaari ka bang pumunta sa aking bahay at gumawa ng masarap na pagkain para sa akin sa hinaharap? Tumayo ang batang babae at mukhang aalis na. Natural na sisang-ayon si Yang Yian sa oras na ito, at nakangiting sinabi, Sige, pupunta ako sa bahay mo at gagawa ako ng maraming masasarap na pagkain kapag may pagkakataon ako sa hinaharap. Malinaw na ang maliit na batang babae na si Tang Tang ay isang dakilang Diyos na may hindi maarok na paglilinang. Akala niya ay mapapaalis niya ito ng ligtas, at papayag siya sa anumang sasabihin ng batang babae. Ang masayang sinabi ng maliit na batang babae, Kuya, ito ay isang deal. Ito ay isang deal, ngumiti si Yang Yian. Aalis na si Tang Tang. Okay, umuwi ka na dali, sabik niyang na mabilis siyang umalis.
Sa isang maliit na batang babae na lumaban sa kalangitan sa paligid niya, siya ay nasa ilalim ng maraming presyon. Sa pagkakataong ito, tumalikod na ang batang babae para umalis, ngunit nang tumalikod siya, huminto siya at sinabing, "Kuya, hindi tama iyan. Hindi ko pa sinasabi sa iyo kung saan ako nakatira, by the way, ibigay mo na ito, para mahanap mo ako ng diretsyo pagdating mo." Habang nagsasalita ang maliit na batang babae, iniunat niya ang isang daliri, at biglang sumikat ang isang gintong liwanag, na itinuro ito kay Yang Yian sa hangin. Sa sumunod na sandali, ang gininto ang liwanag sa daliri ng batang babae ay naging isang nagniningning na rune, dumiretso sa noo ni Yang Yian. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yian na ang rune sa daliri ng maliit na batang babae na si Tang Tang ay nagpapalabas ng isang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa, at ito rin ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang mga pagbabago-bago ng kapangyarihan na ibinubuga nito. Ito ay ang kapangyarihan ng kaluluwa, at ito ay patungo sa kanyang noo. Galit na galit si Yang Yian. Hindi ito biro. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naghanda upang lumaban. Hinding-hindi niya papayagan ang kaluluwang kapangyarihan ng iba na mag-drill sa kanyang noo. Ngunit sa sandaling ito, ang tinig ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, "Huwag kang tumutol. Hindi ito makakasama sa iyo, ngunit mapapakinabangan ka." Natigilan si Yang Yian nang marinig niya ang mga salita ng kanyang amo. Sumuko siya nang hindi masyadong nag-iisip. Kahit sino ay sasaktan siya, ngunit ang kanyang amo ay hindi. Naniwala siya sa matanda. Pagkatapos ay naramdaman niya ang soul rune ng batang si Tang Tang na lumilipad sa kanyang noo. Siya ay hinawakan ng malamig na pakiramdam sa kanyang noo, at pagkatapos ay hindi na siya nakakaramdam ng anumang discomfort. Noon lamang niya nakumpirma na ang batang babae ay talagang walang masamang intensyon. Ibinigay niya sa kanya ang soul rune na ito, marahil para lang mas madaling mahanap siya sa hinaharap. Pagkatapos ay ngumiti ang batang babae kay Yang Yian at sinabing, "Kuya, aalis na ako. Kailangan kong pumunta sa Bushan Palace, para hanapin si Tang Tang." Sa sandaling bumagsak ang boses, ang figure ng batang si Tang Tang ay biglang naglaho sa lugar, naging mga tuldok ng liwanag ng bituin, na wala nang walang bakas. Ngunit nagulat si Ye Wuxian at napabulalas, "Bot Ian Palace. O Diyos ko, ang batang babae ay mula sa Bot Ian Palace, naiintindihan ko, naiintindihan ko." Sa oras na ito, mukhang medyo nasasabik si Ye Wuxian. Medyo naguluhan si Yang Yian. Mula sa sinabi ng batang si Tang Tang, ang palasyo ng Bot Ian ang kanyang tahanan. Ang tatlong salita ng palasyo ng Bot Ian ay nagpaalala kay Yang Yian ng kwento ng pag-aayos ni Nuo sa kalangitan, ngunit ito ay isang kwentong mitolohiya lamang na ipinakalat sa Earth, walang espesyal. Gayunpaman, nang makitang tila may alam si Ye Wuxian. Tinanong niya ito, "Alam mo ang tungkol sa Bot Ian Palace, ano ang naiintindihan mo?" Hindi pa rin mapakali ang ekspresyon ni Ye Wuxian at sinabi niya, ang batang si Tang Tang ay isang espiritu na umalis sa kanyang katawan at naglalakbay sa kalangitan. No wonder na amoy na lang niya ang pagkain pero hindi kinain. Lumalabas na ang kanyang espiritu ay naglalakbay sa kalangitan. Kabanata 659, Reincarnation ng Immortal. Ang Yin God ay wala sa katawan. Ano iyon? Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Yang Yian. Tumingin si Ye Wuxian sa lugar kung saan nawala ang maliit na batang babae na si Tang Tang, at sinabi sa kawalan ng ulirat, "Sinabi ng aking mga ninuno na pagkatapos ng nascent soul realm ay ang out-of-body realm, at ang paraan upang maabot ang kaharian na ito ay ang kaluluwa. Maaari mong linangin ang isang Yin God at isang Yang God. Ang Yin God ay wala sa katawan at naglalakbay sa gabi, at ang Yang God ay wala sa katawan at naglalakbay sa araw. Ang dalawang kahalili sa pagitan ng Yin at Yang upang linangin ang kaluluwa at ang mahusay na tagumpay, at pagkatapos ay maaari mong ituloy ang isang mas mataas na kaharian, ngunit hindi ko alam kung paano ito partikular na isagawa." Sinasabi na ang isang malakas na tao na maaaring maglinang sa out-of-body stage ay hindi dapat isang maliit na batang babae, ngunit ito ay isang batang babae na 8 o 9 na taong gulang. Nagsalita siya tungkol sa Butian Palace bago umalis, na nagpapaalala sa akin ng isang chismis. Mabagal na sabi ni Ye Wuxian at huminto na may kakaibang ekspresyon. Ngunit ang pagkamausisa ni Yang Yian ay matagumpay na napukaw niya, at hindi niya maiwasang magtanong, "Anong chismis?" Tanong pabalik ni Ye Wuxian, "Alam mo ba ang pinagmulan ng Butian Palace? Gaano katagal na si Yang Yian sa Mountain and Sea Realm?" Ang 5 kontinente ng Great Mountain Territory ay kilala lamang na nahahati sa 5 kontinente, silangan, kanluran, timog, hilaga, at gitna. Hindi pa siya umalis sa Southern Mountain Continent, kaya paano niya malalaman? Hindi pa talaga siya nagkaroon ng pagkakataon na maunawaan ang Mountain and Sea Realm. Nalaman ko ito sa unang pagkakataon. Tama lang na sabihin mo sa akin ang tungkol dito at hayaan mo akong buksan ang aking mga mata. Nakangiting sabi ni Yang Yiu pagkaupo. Hindi niya sinabi kay Ye Wuxian na siya ay mula sa Earth.
Sinabi lang niya sa kanya na ang kanyang bayan ay malayo, at hindi nagtanong si Ye Wuxian. Nakakatuwa, hinamak ni Ye Wuxian si Yang Yiu, at pagkatapos ay sinabi, may tatlong tunay na superpower sa Mountain at Sea Realm. Isa na rito ang palasyo ng Batian. Ayon sa alamat, mayroong isang alamat na inayos ng sinaunang makapangyarihang Nuwa ang kalangitan. Ang palasyo ng Batian ay ang pamana na iniwan ni Nuwa. Siyempre, lahat ito ay mga alingaw-ngaw, ngunit ang palasyo ng Batian at iba pang apat na pangunahing puwersa ay umiral na mula noong Mountain and Sea Realm. Ito ay isang katotohanan. Ang kasaysayan ay masyadong mahaba upang pag-aralan at ito ay lubhang mahiwaga. Ang palasyo ng Batian ay nasa Batian Mountains ng Dongzhenzhou sa Great Mountain Territory, ngunit walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon. Ang pangalawa ay ang Monster King City, na matatagpuan sa Great Wilderness Territory at ang teritoryo ng Monster Clan. Ang buong bundok at SeaWorld Monster Tribe ay karaniwang nasa ilang. Ang pangatlo ay ang Crystal Dragon Palace, na matatagpuan sa isang isla sa teritoryo ng dagat, ito ang banal na lupain ng tribo ng halimaw sa dagat. Tinatawag itong Crystal Dragon Palace, ngunit walang nakakaalam kung talagang may dragon water. Anyway, walang totoong dragon na nakita sa loob ng libu-libong taon. Ang Butian Palace ay ang banal na lupain ng ating sangkatauhan, isang misteryoso at transcendent na puwersa, ngunit bawat daang taon ay magkakaroon ng Butian Conference, at ang lahat ng maaaring pumunta ay nasa yugto ng Nascent Soul. Sa buong mundo ng bundok at dagat, ang pinakamataas na antas ng paglilinang ay ang antas ng Nascent Soul, at ang pagkakaroon ng out-of-body stage ay hindi kailanman lumitaw. Ngunit may mga alingaw-ngaw na kung talagang mayroong isang transcendent, kung mayroong isang malakas na tao na umabot sa estado ng out-of-body na karanasan sa kanyang nascent soul, dapat na siya ay nasa Batian Palace. Bilang karagdagan, 9 na taon na ang nakararaan, nagpadala ang Batian Palace ng 10 masters ng late nascent soul stage upang hanapin sa mundo ang isang sanggol na babae. Nang maglaon, nakahanap talaga sila ng isa at dinala siya pabalik sa Batian Palace. Mula noon, usap-usapan na ang sanggol na babae na natagpuan ng palasyo ng Batian ay ang reinkarnasyon ng ilang immortal, ipinanganak na may kakayahang buksan ang kanyang isipan at bumuo ng pundasyon, kayang bumuo ng gintong elixir sa edad na 3, magkaroon ng nascent soul sa edad na 6, at makapaglakbay sa diwan ng karanasan sa labas ng katawan sa edad na 9. Ang pangyayaring ito 9 na taon na ang nakararaan ay gamulat sa buong mundo ng bundok at dagat. Sinubukan pa nga siyang tambangan ng dalawang pangunahing angkan ng demonyo sa Great Wilderness Territory at Sea Territory, ngunit hindi sila napigilan ng mga master ng Batian Palace. Nagtipon ang mga kamay, at sa wakas ay dinala ang sanggol na babae pabalik sa Batian Palace. Halatang naglalaway ang batang si Tangtang nang makita ang barbecue, ngunit naamoy lang niya ito at hindi kinain. Bilang karagdagan, mayroong isang rune sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang rune ay kamukha ng inilarawan ko sa aking ninuno. It was the Batian Palace's Batian mark. Kaya nahulaan ko na ang maliit na batang babae na si Tangtang ay ang reincarnation ng immortal na dinala pabalik sa Batian Palace ng nangungunang 10 master 9 na taon na ang nakakaraan. Sa kasong ito, siya ay gumagala sa espiritu. Ang palasyo ng Batian ay malayo sa Dongzhenzhou, kaya makatuwiran na ang batang babae ay maaaring pumunta dito ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi ni Ye Wuxian ang kanyang hula sa isang hininga. Pagkatapos makinig sa kanya, nag-isip ng mabuti si Yang Yiu at posible talaga. Hanggat kumpirmahin natin kung ang batang si Tangtang ay gumagala sa espiritu, malalaman natin. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng pagtatanong kay Master Yun Changxi. Si Yang Yian ay talagang walang alam tungkol sa kaharian ng Nascent Soul. Hindi pa sinabi sa kanya ng kanyang amo ang tungkol dito. Sinabi lang niya sa kanya ang tungkol sa paglilinang ng Nascent Soul Realm. Kung hindi ito binanggit ni Ye Wuxian ngayon, talagang hindi niya alam na may kasabihan na ang mga espiritu ng Yin at Yang ay maaaring maglakbay palabas ng katawan sa itaas ng Nascent Soul. Siya. Tanong sa kanyang puso, tama ba ang sinabi ng matandang lalaki na si Ye Wuxian? Ang maliit na batang babae na si Tangtang ay isang master ng Yin at Yang spirit sa out-of-body stage. O siya ba ang reincarnation ng isang immortal? Nag-isip si Yun Changxi at sinabi, ang batang babae ngayon ay talagang isang Yin at Yang na espiritu sa labas ng katawan na yugto. Sa Mountain and Sea Realm, halos hindi siya maituturing na isang master, ngunit hindi siya ang reincarnation ng isang immortal. Siya dapat ang reincarnation ng isang makapangyarihang immortal. Reincarnation ng isang immortal. Ito ay isa pang bagong termino. Oo, sa totoo lang, sa secular na mundo, ang isang gumagala na immortal ay maaaring ituring na isang immortal, at makatuwiran din na sabihin na ang isang immortal ay muling nagkatawang tao, ngunit sa mga gumagala-gala na magsasaka, sinasabing ang isang gumagala-gala na magsasaka ay muling nagkatawang tao. Ang landas sa paghahanap ng katotohanan ay mahirap, at ang daan ng langit ay malupit.
Ang isang gumagala-gala na magsasaka ay makakaranas ng isang makalangit na kapigatian bawat 1,000 taon, sa bawat oras na nagiging mas malakas kaysa sa nakaraan, at aabutin ng 12 beses upang tunay na makatakas sa makalangit na kapigatian. Napakaraming gumagala na immortal sa mundo, ngunit sino ang makakaligtas dito ng paulit-ulit? Gayunpaman, pagkatapos maabot ang ika-9 na antas ng mga gumagala na magsasaka, ang pagdaan sa ika-10 antas ng gumagala na walang kamatayang kapigatian ay isang punto ng pagbabago, at maaari itong ituring bilang isang sinag ng pag-asa na ibinigay ng langit. Ang siyam ay ang matinding bilang, at ito rin ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pagdaan sa ika-10 antas ng pag-alagala na walang kamatayang kapigatian ay isang buhay o kamatayang pakikibaka, at ang isang tao ay madalas na mabibigo, ngunit sa huling sandali, ang isa ay maaaring maging handa, iwanan ang sariling kaluluwa at isuko ang makapangyarihang ika-9 na antas ng pag-alagala na walang kamatayang paglilinang, upang maglakbay sa panlabas na mundo upang mahanap ang kaluluwa ng buntis na babae upang muling magkatawang tao. Sa ganitong paraan, maaaring mabuhay ang isa, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Matapos makaligtas ng 9 na beses ng 9,000 taon ng makalangit na kapigatian, ang isa ay may antas ng paglilinang na maihahambing sa isang walang kamatayan. At lahat ng alaala ng kanyang nakaraang buhay ay maglalaho sa manipis na hangin. Gayunpaman, ang sinumang maaaring umabot sa antas ng isang 9 na turn na nakakalat na immortal ay isang taong may mahiwagang kapangyarihan at mga lihim na pamamaraan. Bago dumaan sa ika-10 turn na nakakalat na walang kamatayang kapigatian, sila ay magiging handa. Kung mabibigo silang mabuhay, ang kanilang mga kaluluwa ay muling magkakatawang tao, at mag-iiwan sila ng mga pahiwatig para sa nakababatang henerasyon ng sekta ng maaga. Matapos mabaygo ang kapigatian, ang mga nakababatang henerasyon o mga kamag-anak at kaibigan ay gagamit ng mga lihim na pamamaraan upang mahanap sila at maibalik sila sa sekta. Ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ay kailangang magsimulang muli, at kailangan nilang magsanay muli ng hakbang-hakbang. Gayunpaman, kahit na ang mga alaala ng muling pagkakatawang tao ng mga nakakalat na immortal ay mawawala, ang ilan sa kanilang sariling minanang mga karanasan sa paglilinang ay maaaring mabuklod sa kanilang mga kaluluwa. Habang bumubuti ang kanilang cultivation level, ang mga mahiwagang kapangyarihan at lihim na pamamaraan na ito ay lilito ng paisa-isa. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga immortal ay maaaring mabilis na magtanim pagkatapos ng reincarnation. Itinayo ng maliit na batang babae ang kanyang pundasyon sa edad na 3, nakamit ang nascent soul sa edad na 6, at inalis ang kanyang yin spirit sa kanyang katawan sa edad na 9. Ito ang mga likas na pakinabang ng muling pagkakatawang tao ng mga immortal. Sinira ng Heavenly daw ang lahat ng nakaraan ng mga immortal, ngunit nag-iwan din ito ng sinag ng pagkakataon. Kapag ang mga immortal ay umakyat sa Mahayana sa hinaharap, maaalala nila ang mga alaala ng kanilang mga nakaraang buhay, ngunit bagamat mabilis silang makapaglinang muli, hindi ganoon kadaling maging mga immortal. Kaya ang maliit na babae at ang Butian Palace ay malamang na may kaugnayan sa mundo ng paglilinang. Maaari kang pumunta at tuklasin ito sa hinaharap, upang makagawa ng mga plano para sa iyong hinaharap na pagbabalik sa mundo ng paglilinang. Ang mga salita ni Yun Changxi ay puno ng mga buntong hininga. Bilang isang walang kamatayan, higit niyang naiintindihan ang pait ng walang kamatayang daan. Matapos marinig ito, tumanggo si Yang Yiu at bumantong hininga, matanda, kung sasabihin mo, ang batang si Tangtang ay isang dakilang kapangyarihan na muling nagkatawang tao bilang 9 na kapigatian na walang kamatayan. Oo, kung hindi, ang espiritu ng Yin ay maaaring lumabas sa katawan sa edad na 9. Sabi ni Yun Changxi. Matanda, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa Yin God at Yang God. Masyadong interesado si Yang Yiu sa larangan ng out-of-body period. Gayunpaman, siya ay pinagalitan ng matanda sa sobrang galit na paraan, ikaw na munting bastard, nasa gitna ka lang ngayon ng Jindan, at hindi mo pa nalilinang ang nascent soul. Iniisip mo pa rin ba ang tungkol sa out-of-body na Yin at Yang God? Huwag magtanong sa hinaharap. Maaaring hindi magandang malaman mo. Kapag nakapag-cultivate ka na sa harapan, sasabihin sa iyo ng iyong amo. Ayan, wag mo na akong pakialaman kung wala kang gagawin. Ako. Naitim ang mukha ni Yang Yiu sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Ang matanda ay ang uri ng tao na ibabalik ang kanyang mukha at magmumura kapag sinabi niya iyon. Sa oras na ito, sinabi ni Ye Wuxian, ano ang ginagawa mo? Okay lang, iniisip ko lang ang batang si Tangtang, natural na hindi masabi ni Yang Yiu na nakikipag-chat siya sa matanda. Maasim na sinabi ni Ye Wuxian, binigyan ka ng batang babae ng marka ng Butian Palace. Pagdating ng panahon, mahahanap mo ang lokasyon ng palasyo ng Butian kapag pumunta ka sa bundok Butian. Dapat isama mo ako. Gusto rin ng babaeng ito na makita ang maalamat na banal na lupain ng tao, ang palasyo ng Butian.
No problem, isasama kita basta makapunta ako in the future, hehe, casual na pumayag si Yang sa malaking pancake na ito, anyway, hindi niya alam kung pupunta siya o hindi. Nabalisa sa hitsura ng batang si Tang Tang, nawalan ng interes sina Yang Yiyo at Ye Waxan na kainin ito. Anyway, natikman na nila ito, para lang sa panlasa, at iwinagayway ang kanilang mga kamay para ibigay ang lahat ng natitira sa hari ng demonyo na si Xiaobai. Ang demonyong haring si Xiaobai ay hindi natuwa sa pagpalo ng maliit na batang babae na si Tang Tang, ngunit nang marinig niya ang tungkol sa masarap na pagkain ni Yang Yiyo, agad niyang itinapon ang kanyang kalungkutan, tuwang-tuwa at nagsimulang kumain at uminom. Mahilig din talaga sa pagkain ang lalaking ito. Para naman kay Ye Waxan, hinayla niya si Yang Yiyo para ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya na maglaro, ngunit ang lokasyon ay ang Simmons bed sa malaking tent. Kabanata 660, ang mabuting gawa ng bad guy. Pakiramdam ni Ye Waxan ay napaka-komportable na nakaupo sa malambot na kama. Kanina pa siya naglaro sa kama, at hindi niya masyadong inisip iyon nang hilahin niya si Yang Yiyo. Umupo silang dalawa sa kama. Ngunit mayroon pa ring iniisip si Yang. Ngunit ang gabi ay mahaba, at may isang magandang babae sa kanyang tabi, at isang engkanto na nagpumilit na hilingin sa kanya na maupo sa kama. Mabuti, upang makipaglaro ng magkasama, si Yang ay maaari lamang sumang-ayon ng may pag-aatubili. Ngunit kapag siya ay tumatawa sa kanyang puso, walang nakakaalam. Tungkol naman sa kusa at pabago-bagong si Miss Ye, gusto lang niyang maglaro, at hindi man lang inisip ang pagiging mahiyain at mamumula. Gusto lang niyang turuan siya niyang kung paano maglaro, kaya natural na sa kanilang dalawa ang matulog ng magkasama. Siyempre, natulog lang sila para maglaro. Galit na galit ako, bakit natalo na naman ako? Nakalimutan mong magdagdag ng dugo. Oh, tama, magdagdag ng dugo muli. Eto, dito, patayin mo, dagdagan mo ng dugo. Kunin ang gintong barya, kunin ang gintong barya. Isang lalaki at isang babae, na nakahiga sa malaking kama sa malaking tolda, nagturo sa isa't isa kung paano maglaro ng laro. Walang kamalay-malay, ang kamay niyang ay nasa kamay ni Ye Waxan, at si Ye Waxan ay sumandal sa kanya. Pagkatapos, nagsimula ang sunod-sunod na laro. Sa labas ng malaking tolda, ang demonyong haring si Xiaobai ay naging isang mahilig kumain at kinain ng inihaw na kambing at mainit na palayok, maging ang sopas at mga buto. Sa isang kisap mata, isang gabi ang lumipas. Pagkalipas ng madaling araw, naglaro si Yang at Ye Waxan buong gabi, hanggang sa maubos ang kapangyarihan ng tablet, huminto si Ye Waxan ng may pag-aatubili. Bakit nawala? Ubos na ang baterya, kailangan kong i-charge ito. I-charge mo na agad, wala pa akong sapat na saya, ngayon lang naubusan ng baterya, sayang naman. Laro tayo next time, madaling araw na tayo mag-set off. Talaga, okay, pwede mo naman akong turuan kapag free ka na. Okay. Habang nag-uusap ang dalawa, sa isang punto ay biglang nakaramdam ng gulat si Ye Waxan sa kanyang buong katawan, nagising siya mula sa isang panaginip. Sa sandaling ito ay aktwal siyang nakaupo sa mga bisig ni Yang, namumula ang kanyang mukha, at hindi niya namamalayan na tumalikod upang umalis. Gayunpaman, ang kanyang paggalaw ay isang pagdurusa kay Yang Yian, na ang kanyang mga binti ay manhid dahil sa pagkakaupo ni Yeda Demones buong gabi, at nang siya ay gumalaw, si Yang Yian ay biglang nakaramdam na parang sesabog. Huminga si Yang Yian, gumalaw ang kanyang namamanhid na mga hita, at sumulong siya. Ying! Kinagat ni Ye Waxan ang kanyang mga ngipin at gumawa ng mahinang tunog, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Siya! Nakaupo doon ng isang buong gabi nang hindi gumagalaw, at hindi siya nagsumikap na buksan ang kanyang mga meridian, at ngayon ay nahulog sila sa kama. Naramdaman ni Ye Waxan na idiniin ni Yang Yian ang kanyang katawan at hindi siya makagalaw. Ang init ng mukha niya, pero hinalikan siya. Boom, ang kanyang isip ay dumadagandong, at ito ay blanko sa isang iglap. Hinalikan niya. Itong pangungusap lang ang nasa isip ni Ye Waxan. Siya ni Chamber of Commerce Waxan Ferry, na hindi kailanman nagkaroon ng anumang pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae, ay tensyonado sa oras na ito, at nalilito. Hindi niya alam kung paano igalaw ang kanyang katawan. Hindi rin sinasadya ni Yang, ngunit hindi niya inaasahan na matatamaan niya ang marka at hahalikan si Ye Waxan sa mukha. Namamanhid ang kalahati ng katawan niya matapos ang buong gabing maupo sa mga hita niya. Hindi niya ito masisisi. Pagkatapos ng isang gabi ng pagdurusa, sa pagkakataong ito ay itinuturing na isang uri ng primitive na kapangyarihan sa kanyang katawan ang sumiklab, at hinalikan niya ito. Who cares if she is a fairy or not? Anong magagawa niya? Anyway, sa isip ni Yang, kung may gusto ka, pwede mo siyang habulin. Ang itinataguyod ng paglilinang ay kalikasan, at silang dalawa ay mayroon ding magandang impresyon sa isa't isa sa kanilang mga puso, kaya mayroong ganitong pundasyon. Ang kapangyarihan na pinigilan sa isang gabi ay sumabog sa sandaling ito. Ying!
Si Ye Wuxian, na nanginginig sa buong katawan, ay hinawakan ng isang tao, hinalikan sa bibig, at pagkatapos ay tuluyang nalata. Mula sa unang pagtutol hanggang sa panghuling likas na tugon, nahulog siya sa isang kahangahangang kalagayan. Gayunpaman, may mga hindi inaasahang pangyayari. Nang malapit nang matapos ang dakilang gawain, isang boses ang tumunog sa labas. Guro, oras na para umalis. Ito ang boses ng demonyong haring si Xiaobai na nagmumula sa labas. Si Ye Wuxian ay orihinal na nasa semi-confused na estado, at nalilito. Nang tumunog ang boses ng demonyong haring si Xiaobai, para siyang nagkasalang magnanakaw, isang takot na ibon, at bumangon sa kama. Galit na galit si Yang Yiyo. Gusto niyang lumabas at bunutin ang lahat ng balahibo ng demonyong hari na si Xiaobai. Anong mabuting gawa ng masamang tao? Inayos ni Ye Wuxian ang sarili, na mula at nag-aalangan na sinabi, bilasan mo. Bilasan mo. At tumakbo palabas. Gustong umiyak niyang ngunit walang luha. Huminga siya ng malalim upang gamitin ang mga kasanayan, inayos ang marahas na totoong enerhiya sa kanyang katawan, at pagkatapos ay bumangon sa kama, inilagay ang lahat ng mga bagay sa Chenkun pot at naghanda na umalis. Tiningnan ni Demon King Xiaobai ang pangit na mukha ni Yang Yiyo at maingat na sinabi, Guro, aalis na ba tayo? Let's set off. Galit na umuungal si Yang, na tinatakot ang leeg ni Demon King Xiaobai. Pinaalalahanan niya ang kanyang amo na umalis ng madaling araw para lang mambola siya. Sinabi niya kagabi na maaga silang umalis. Bilang demonyong hayop ng Panginoon, nadama ni Demon King Xiaobai na ito ang kanyang tungkulin, ngunit tila sa halip ay pinasaya niya ang kanyang amo. Zishi Yi Ziyang, si Huzumu Darengan Ju Shang Ye Bu Dui Jin, Liang Rendao Shi Guai Guai De. Yao Wang Xiaobai Zin Ligao Jia Ziji Shi Shi Hao Hai Shi Bu Yao Shuo Hua De Hua, Taching Shi De Gan Ju Si Ke De Zuren Hen Bao Zhao, Bao Bu Chi Zi Ji Hui Ai Zo. Yang Mo Ren De Con Shi Yao Wang Xiaobai Yan Shen Wugu De Yang Zi, Ben Lei Ziyang Bao Zhou Shi Wu De, Dan Ziyang Ziyang Hai Shi Ren Zule, Yito Yao Qin Shi Bu Hui Li Ji Ren Lei Denan Huanwai De. Tan Shi Yi Sheng Yi Yu Er Chi Dao Liao Wang Xiaobai De Bei Shang, Shi Shi Hao Con Li Yang Zai Shui Tan Bayan De Shi Shu De Ye Wu Zin, Yang Mo Ren Ziyang Ziyang Gang Kai De Shi, Zinqing Yu Da Hao Le Chi Lei. Sa gilid ng lawa, ulong si Ye Wuxian, Bastard Yang Yiyo, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ito ba ang tinatawag na pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae? Miss Ye, oras na para umalis. Sa oras na ito, sumigaw si Yang Yiyo, at nanginig ang puso ni Ye Wuxian. Pagkatapos ay tinadyakan niya ang kanyang mga paa at sinabi sa sarili, basta, ginawa mong hindi matatag ang puso ko. Kung maglakas loob kang ay bully ulit ako, hindi kita mapapatawad. Habang kinakausap ang sarili, lumipad si Ye Wuxian at damapo sa likod ng demonyong haring si Xiaobai. Umuungol. Pagkatapos ng mahabang dagandong, ang demonyong haring si Xiaobai ay lumipad sa kalangitan, tulad ng kidlat na tumatama sa kalangitan, at lumipad patungo sa hangganang bayan. Si Yang Yiyo at Ye Wuxian ay nakatayo sa likod ng demonyong haring si Xiaobai, ang kanilang mga damit ay nagliliyab. Sa malayo, para silang mga anak ng mga Diyos at diwata. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa, ngunit ramdam nila na mas malapit ang kanilang mga puso. Ang bilis ng demonyong haring si Xiaobai ay hindi mas mabagal kaysa sa lumilipad na bangka, at mas mabilis pa. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at lumipad sa mga ulap, lumilipad sa kalangitan, napaka-steady, na ipinapakita ang talento ng hangin at kulog na ibon ng lubos. Ang talento ay hangin at kulog. Ang lakas ng hangin ay sumasalamin sa bilis, at ang lakas ng kulog at kidlat ay ang pag-atake. Lalo na para sa mutant demon bird tulad ng Xiaobai, ang talento ay mas malakas kaysa sa ordinaryong wind and thunder bird. Inabot ng kalahating araw ang paglipad patungo sa hangganang bayan na binanggit ni Ye Wuxian. Ito ay isang buong 4,000 milya. Pagkarating sa border town, ginamit ni Ye Wuxian ang communication talisman para ipaalam kay Xiaozu at iba pa na maghintay sa labas ng lungsod. Hindi na kailangang pumasok sa lungsod. Anyway, ang Luofu Mountain ay 1,000 milya ang layo, kaya nagpa siya siyang dumiretso. Siyempre, ang desisyong ito ay ginawa ni Yang Yiyo. Nag-aalala siya kay Daor sa kanyang puso. Kung dumating siya ng mas maaga, magaan ang pakiramdam niya. Ang personalidad ni Ye Wuxian ay orihinal na tumutugon sa panukala ni Yang Yiyo, ngunit pagkatapos itong sabihin ni Yang Yiyo, pumayag siya dito sa ilang kadahilanan. Ang bayan sa hangganan ay isang maliit na bayan lamang, at hindi na kailangang pumasok. Hindi nagtagal, dumating si Xiaozu at 6 na iba pang gwardya, kasama ang tagapagdalisay ng armas na si Yening. Matapos makita ang demonyong haring si Xiaobai sa tabi ni Ye Wuxian at Yang Yiyo mula sa malayo, ang mga ekspresyon ng iilang tao ay tense. Huwag kang kabahan, ang Mutant Demon King ay sumuko na kay Yang Yiyo. Casual na paliwanag ni Ye Wuxian. Pagkatapos nito, ang mga mukha ng ilang taong nakatingin kay Yang Yiyo ay lubhang kakaiba.
Ito ay isang hindi inaasahang resulta. Medyo nalungkot din sila nang makita nilang magkatabi ang binibini nila ni Yang Yiyo. Ungol, ang demonyong haring si Xiaobai ay umungol kay Xiao Zhu at sa iba pa, na para bang pinupukaw sila. Hinampas ito ni Yang Yiyo sa ulo gamit ang kanyang backhand, tumahimik ka, huwag magpakitang gilas. Master, inosente po ako. Nadama ng maliit na demonyo na ang mga taong iyon ay tumingin sa Panginoon ng hindi maganda, kaya binalaan ko sila. Agrabyado ang sinabi ng demonyong haring si Xiaobai. Alam ko, ang pagpalo sa iyo ay upang ipakita ang aking kamahalan bilang Panginoon. Sa pag-uusap ng master at katulong, tinanong na ni Ye Waxan si Yening, Tito Ning, kumusta ang iyong mga sugat? Salamat sa pag-aalala mo, miss. Okay lang ako. Tumingin si Yening kay Yang Yiyo at sa demonyong haring si Xiaobai na may komplikadong mga mata at sinabi. Pagkatapos mag-chat para sa ilang mga salita, ang ilang mga tao ay pumunta sa Luofu Mountain. Isinakripisyo ni Yening ang lumilipad na bangka. Sa oras na ito, mayroon pa ring ilang mga tao na nakatakas mula sa hangganang bayan, at sila pa rin ang mga sabay-sabay na naglakad palabas ng nakakalat na lungsod ng magsasaka. Matapos atakihin ng hangin at kulog na mga ibon na pinamumunuan ng demonyong haring Xiaobai, wala pang 105 o 600 tao ang nakaligtas, ngunit sinundan din nila si Yening at ang iba pa sa hangganang bayan. Ngayon ay magpatuloy sa pag-alis, pinag-usapan ni Yening at Ye Waxan kung isasama nila ang natitirang mga tao, pagkatapos ng lahat sila ay mula sa nakakalat na lungsod ng magsasaka. Nasupil na ngayon ni Yang Yiyo ang demonyong hari na si Xiaobai, kaya hindi maginhawang sumakay sa lumilipad na bangka. Natatakot siya na ang pagkakaroon ng demonyong hari na si Xiaobai ay magdulot ng galit ng publiko, kaya nakipag-usap siya kay Ye Waxan na magpatuloy at hintayin sila sa Luofu Mountain. Gusto kong sumama sa akin si Ye Waxan, ngunit tumanggi si Ye Waxan at piniling sumakay sa lumilipad na bangka. Nanlumo siyang kaya kinailangan niyang lumipad mag-isa kasama ang hari ng demonyo na si Xiaobai at umalis ng maaga. Pagtatapos ng kabanatang ito, abangan ang susunod na kabanata.